MS, Chen, inyong ikatlong anibersaryo ng kasal. Pagdiriwang kasama si Mr. Miller ay handa na. Kailangan lang ang inyong inspection. Magandang araw, MS, Chen. Tatlong taon na ang nakalipas. Nag-propose si Ethan sa akin dito. Kapag nakita niya gaano kara ang pagpaplano nitong anibersaryo, tiyak na maaantig siya. Ethan, ikaw. Mahal, ano yon? Bakit ka nagpapanik? Ngayon ang ating ikatlong anibersaryo ng kasal. Hindi mo nakalimutan, di ba? Buwisit, naging abala ako kay Clara. Nakilimutan ko talaga ang pinakamahalagang araw ni Sofia. Magsalita ka. Ethan, ano ang ginagawa mo? Ulitin mo, mahal. Malapit na akong magsimula ng meeting. Naalala ko, hindi ko nakalimutan. Naghada pa ako ng sorpresa sa'yo. Ngayong gabi, magkikita ba tayo sa dati nating lugar? Sasabihin ko sa iyo ang address mamaya. May iba pa akong sorpresa na hindi pa handa. Sige na, ibaba ko na ang tawag. Uy, sino iyon? Hi, sino ba yan? Ethan, ano ba talaga ang ginagawa mo? Bakit may naririnig akong boses ng babae? Hindi ko ba sinabi na magsisimula na ako ng meeting? Masyadong maingay lang at matao. Walang ibang boses. Talaga bang totoo yan? Sigurado ka ba? Hindi ka tumataksil sa akin. Paano ko magagawa yan? Pagod na ako sa pamamahala ng kumpanya buong araw. Sarah. Ethan, dumating na ang sorpresa na inihanda ko para sa'yo. Sabihin ko na lang ang address mamaya. Sige na, ibaba ko na. Pupunta na ako sa meeting. HMPH. Babe, galit ka ba? May iba ka bang babae? Paano ko magkakaroon ng ibang babae? Pagod na ako sa pamamahala ng kumpanya buong araw. Paano ko magiging manloloko? Sinusumpa ko, Clara. Mahal lang kita, Clara. Mamatay sana ako ng malagim kung hindi. Sige na, sige na. Kung gayon, ipaliwanag mo. Sino ang kasama mo at anong gagawin mo mamaya? Kaarawan ko ngayon, kaya mo bang talagang hayaang mag-isa ako dito? Sandali lang. Mamaya, may $100 100 milyong proyekto akong tatalakayin. Sinabi mo sa akin dati na nagustuhan mo ang mga hikaw. Binili ko para sa'yo. Maligayang kaarawan, babe. Nagkakahalaga ito ng $20 milyong, honey. Mahal kita. Kahit paano, pera lang naman yan. Ni Sofia, yung tanga. $20 milyong para sa kanya, patakla. Clara, ang mga hakaw na ito ay siguro $20 million. Tama, si Ginoong Miller ay tunay na nagmamahal sa'yo. Naiinggit kami. Syempre, siya lang ang nagsabi sa akin ng password nitong bilya. Ito ang ating sikretong tagpuan. Clara, isang bilya na nagkakahalaga ng $100 milyon. Wala ni isa sa atin ang nakapasok dito. Ngayon, talagang nakikinabang sa iyong karangalan, Clara. Diyos ko, ang bilya na ito ay talagang lugar ng mga mayayaman. Ang kotse na ito kamukhang kamukha ng sayo, Clara. Ang kotse na iyon. Hindi ba iyan ang kotse na binigay ko sayo? Ang dalawang ito, nagkakahalaga ng $3 milyong, ay ang magkatugmang sports car na in-order ko. Regalo ito para sa anniversary ninyo ni Ethan. Ikatlong anibersaryo, isa para sa bawat isa sa inyo. Babayaran kita. Ako ang pinsan mo. Hindi ko kailangan ng $6 milyong mula sa iyo. Bukod pa riyan, noong ikinasal ka, hindi ako nakauwi dahil nasa abroad ako. Ituring mo itong regalo bilang paumanhin. Ang kotse na binigay mo sa akin. Si Ethan ang nagmamaneho niyan. Baka kamukhang modelo lang iyan. Sa komunidad na ito, maraming nagmamaneho ng sports car na ganito. Imposible. Hindi naman nanloloko si Ethan, di ba? Ipinapahiram ang kotse sa ibang babae. Sarah, huwag mong isumpa. Naguhula lang naman ako. Azure City Bank, transaksyon na $20 milyong. Eksaktong $20 milyong. Natanggap na ang pera. Mayroon lang tayo. 2 pares ng hakaw na ito sa tindahan namin. Naaalala ko noong nakaraan. Binili mo ang mga ito para sa iyong asawa. Sa pagkakataong ito. Ayaw ng asawa ko, nakatulad ng sa iba. Kaya binibili ko, lahat ito para sa kanya. Ang swerte naman ng asawa mo. Ibalot ko na para sa iyo. Sige, salamat. Kung hindi para pasayahin si Clara, hindi ako dadaan sa lahat ng hirap na ito.
Pero sa huli, pera lang naman ni Sofia. Hindi niya tinitingnan ang gastos ko. Isa pang 20 milyong dolyar. Talaga, malaki ng malaki ang ginagastos niya palagi. Hindi mo ba titingnan kung saan niya ginagastos? Nagtiwala ako sa kanya. Isa kang handgal na handgal sa pag-ibig. Sarah, wag na nating pag-usapan yan. Ngayong gabi, si Ethan at ako ay magdiriwang ng aming ikatlong kunin mo ang pulang alak na dinala mo mula sa abroad. Tara na. Clara, kailan ka magpapakasal kay Ethan? Ang yaman naman niya. Ang kasal mo ay tiyak na magiging. Hindi pa nakikita ng Asher City. Siguraduhin mo, niayain mo kami kapag dumating na ang panahon. Maligayang pagdating sa aming lihim na base. Maligayang ikatlong anibersaryo ng kasal. Clara, hindi ito tama. 3 taon ka ng kasal kay G. Miller. Bakit hindi mo sinabi sa amin, mga babae? Kasal. Ano ang nangyayari? Hindi ba birthday mo? Eksakto, hinihintay pa namin ang kasal ninyo, at nalaman ninyong dalawa ay lihim na ikinasal. Ngayon, sa birthday party mo, kailangan naming gastusin 8 milyong dolyar. Hindi ka namin papayag ang umalis nang wala ito. Ang bote ng alak na ito ay 8 milyon. Partikular ko itong ibinalik para sa iyo mula sa ibang bansa. Oy! Ethan, sulit ba siya para sa iyo na gumastos ng malaki at maghanda ng ganito kalaking sorpresa para sa kanya? O, hindi lang para sa kanya. Ito rin ang ating ikatlong anibersaryo ng kasal. Tara na, Sarah. Hindi pa ang bilyak. Handa pa. Hindi pa handa. Tara na. Hindi ako makapaniwala na si Ethan ay napaka-romantiko. Ginagawang birthday party ko na selebrasyon ng anibersaryo ng kasal. Eksaktong 3 taon na tayong magkasama. Kaya ituring na lang natin ngayon bilang kanyang natatanging paraan ng pagpopropose sa akin. Hey! Oy, Clara, bakit hindi ka nagsasalita? Bakit kalihim na kasal kay G. Miller? Maaari kayang mayroon siyang ibang babae sa labas. TSK. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mahilig maglaro ang mayayaman na ganito. Usong-uso ang lihim na kasal. Bukod pa riyan, hindi ba si Clara natin pasok sa industriya ng aliwan? Baka dahil dyan. Eksakto. Mamaya, ipapadala ko si Ethan personal at ipapaliwanag ang lahat sa lahat. Mag-party na tayo. Woohoo! Salamat, mahal, sa lahat ng inihanda mo. Mahal na mahal ko. Nagpasugo ako ng alak na alak para sa'yo. Malapit na dapat dumating. Mahal kita. Ngayong gabi, akin ka lang. Madaling malinlang ang mga babae. Mag-party ka lang ng birthday para sa kanya. Bigyan mo ng regalo at madali mo na siyang makukuha. Halos napakadali lang. Hehe. Bakit ang ingay sa loob? May iba ka pa bang inimbita? Wow! Sino kayong lahat? Bakit ka nandito sa bahay ko? Naghahatid ng gamit, ibigay mo na lang sa akin. Bingi ka ba? Ibigay mo lang ang gamit, at pwede ka nang umalis. Akala mo sino ka? Anong karapatan mo? Anong dapat katakutin? Gago ka? Sino tinatawag mong gago? Tama na. Hindi nyo alam. Ang babaeng katabi ko ay ang mayabang kong kaklase. Mula noong nag-aral ako abroad, Sofia. Hindi ako makapaniwala na siya ay naghahatid na ng pagkain. Ay, wow, kaya ikaw pala yung na may sugar daddy, ang walang hiya na campus beauty. Ha, campus beauty, mas katawa-tawa siya, tulad ng babae, sa tabi niya, pareho silang katawa-tawa. Oo nga, kirida lang, sigurado pagkatapos ng graduation, tumanda lang siya at pumangit, kaya, iniwan siya ng mayamang lalaki, at ngayon, umuwi siya, naghahatid ng pagkain. Heto ang tip mo. Sobrang abala para sa iyo na personal maghatid ng alak sa amin, ang laking katatawanan. Ha. Og, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba ito sapat? Siguro binigyan ka na ng asawa ko ng pera. Tama, ikaw na kirida, bitawan mo ako. Gusto mong i-report. Hoy, Clara, okay ka lang.
Sobrang sakit niyan. Sofia, nababaliw ka na ba? Anong karapatan mong gawin ito sa akin? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Naniniwala ka ba na ipapapatay ko siya? Napatayin ka ngayon, Dit. Sige, tawagin mo siya. Ako ang nag-ayos ng lugar na ito. Akin ang bahay na ito. Nandito ka nang walang paalam. Nahawakan mo ang mga gamit ko. At naglakas loob kang bantaan. Hindi ka ba takot mabulok sa kulungan? Sabi mo sa'yo ang bahay na to. Ano sa tingin mo? Ngayon, umalis ka. Teka, nakasulat na dyan. 3 anibersaryo. At ito'y kay Clara at asawa niya. 3 anibersaryo. Ikaw, Kabi, hindi ka ba nakakakita? 3 wedding anniversary niya rin. Anyway, inaakala na nila na kami ni Ethan ay kasal. Magkukunwari na lang ako. Sofia, ito ang lugar na inihanda ng asawa ko para sa birthday ko. At personal siyang darating dito mamayang gabi. Sa tingin ko, naiinggit ka lang sa amin. Ilabas mo ang alak at umalis ka. Sapat na itong pabuya para sa ilang delivery. Huwag kang walang utang na loob. Clara, sino ang asawa mo? Binigay ito sa akin ng asawa ko. Mga hakaw na nagkakahalaga ng $20 milyong. Kaunti lang sa Azure City ang kayang bumili nito. Ngayon, dapat alam mo na. Kung sino siya, di ba? Ang mga hikaw na ito'y akin. Mga hakaw na ito, sige, ma'am, napakaganda ng inyong panlasa, ay isa sa mga signature piece namin. 2 lang ang set nito. Ang presyo ng isang pares ay $20 milyong na. Nakita ko ito. Dahil gusto niya ang mga ito, bibilhin ko ito para kay Sofia. Bilang sorpresa sa 3 anibersaryo, nasa $20 milyong naman. Ang pera niya rin naman. Isa na namang 20 milyon. Ang dami niyang ginagastos araw-araw. Hindi mo ba sinusubaybayan? At mga hakaw na yan ulit, $20 milyong. Hindi mo ba talaga pinagdududahan? Clara, sino ba talaga ang asawa? Siya'y mabuting lalaki na hindi mo makukuha sa buhay na ito. Si Ethan, CEO ng Sterling Group. Si Ethan nga. Naglolokohan ba si Ethan? Nako, sino yan? Boses ng babae. Nagseselos ka, HMPH. Kahit noon ay nasa abroad ka, umaasa sa sugar daddy, at mas maganda ang buhay mo sa akin. Ang asawa ko ngayon ay CEO na bilyonaryo. Siya'y hindi mo kailanman maabot. Kayo, huwag nang gumawa ng gulo. Dito, mag-ingat, baka asawa ni Clara ay blacklist kayong dalawa sa industry. Ang babae sa tawag ni Ethan kaninang tanghali. Ang kanyang boses, parang boses ni Clara, baka naglolokohan na sila. Sa likod ko nitong lahat. Bingi ka ba, Sofia? Umalis ka na. Hoy, sino ka para? Hawakan siya. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ba siya yung gustong umangat gamit ang sugar daddy? Ako ang asawa ng CEO. Ano naman siya? Yung mga hikaw na nagkakahalaga ng $20 milyon. Sa tainga mo, binili ni Ethan iyan, gamit ang pera ko. Ano? Binili ni Ethan yan gamit ang pera mo, at yung sports car sa labas. Siguro si Ethan, pinahiram sa'yo, di ba? Pinahiram. Ano ang pinagsasabi mo? 3 taon na kaming kasal, anumang kanya ay akin. Yung sports car na iyan ay regalo sa anibersaryo. Nabigay ng pinsan ko. 2 lang sila, magkamukha. Nakita mo na siguro iyan noong dumating ka. Naaalala ko, parehong kotse na ito ay orihinal, na regalo ko kay Sofia. Hindi ako makapaniwala na lihim ni Ethan. Pinahiram ang mga ito sa inyong mga matrona. Tigilan mo ang kalokohan. Sino ang nakakaalam kung saang sugar daddy? Piniiram mo sila. Nagkataon lang nakamukha sila ng akin. Iyon lang. Nakakainis. Sofia, tawagan mo si Ethan na pumunta dito para magkaharap. Tumawag lang ang asawa ko. Agad ko siya ay blacklist kayong dalawa sa buong syudad. Hello, mahal, yung delivery person na kinuha mo para i-deliver yung alak. Nakakatawa siya. Sinabi niya pa na yung hakaw na binigay mo sa akin, binili gamit ang pera niya. At sinabi niya na yung sports car na binigay mo sa akin, binili rin daw ng pera niya. Hindi ba nakakatawa? Ano, regalo galing sa kanya. Hindi niya magawa ng maayos kahit isang simpleng delivery. Maya-maya, ipapa-blacklist ko siya sa buong industriya. Talaga boses ni Ethan to. Yung salot na iyon. Sige na, bilis ka na dito, sa birthday ko, at habang nandito ka, paalisin mo tong 2 delivery person na ayaw umalis. Kailangan ko pang hintayin ang utos ni Sofia. Ngayon ang pinaka-importanteng wedding anniversary niya. Kung hindi ko siya sasamahan, siguradong wala akong makukuha. Hello, mahal, magsalita ka. Hello,
Hindi ba sabi ko sa'yo, may project akong $100 million na pag-uusapan ngayong gabi. Hindi ako makakapunta, hanggang dyan na lang muna. Agad kong ipapahawak sa property management ang usapan. Tapos magta-transfer ako ng $1 million sa'yo. Magsaya ka kasama ang mga kaibigan mo. Sige na, tandaan mo, bawi ka sa birthday ko, bukas, ha, love you, mahal. $1 million, na-transfer agad. Clara, naiinggit kami. Si Clara lang talaga, hindi tulad ni Sofia, na ang alam lang ay magpa-sugar daddy. Tawagin mo agad si Ethan, at paputulan mo siyang lumuhad at humingi ng tawad sa'yo. Ethan, pumunta ka agad sa Eastbrook Villa. Excuse me, sino ang MS Davis? Isang delivery person, may dala ba siyang alak? Kung siya ay isang delivery person, sino naman sila? Aha, ako si Clara. Narito ka ba para i-deliver ang alak? Ah, oo nga, naligaw ako sa paligid ng bilya, kaya ako nahuli. Pakiusap, miss, huwag hayaan. Mr. Miller magreklamo tungkol sa akin. Umalis ka. Itong $200, ituring mo na isang paghingi ng paumanhin. Dahil inakala kitang delivery person. Ngayon, dali at kunin ang pinsan mo at umalis ka. Magpa-party kami, ngayong gabi. Kayo ang dapat umalis. Huwag mong gawing mas mahirap para sa iyo. Lumabas ka sa bahay ko ngayon. Kung hindi, ang property manager ay nandito na, at hindi magiging madali para sa iyo. Anong ebidensya ang meron ka, na ang bahay na ito ay sa iyo? Ang asawa ko ang tunay na may-ari nitong bahay. O, gusto mo ng ebidensya, ha? Evans, pumunta ka sa bahay ko agad at dalhin ang property deed ng Eastbrook Villa. Kung kaya mong ipakita ang property deed para sa bahay na ito, ako, si Clara, aaminin kong talo na. Mahal, alas 4 na. Ang wedding anniversary natin. Handa na ba? Ang regalo ko para sa'yo, nagkakahalaga ng $20 milyong, ay sabik na naghihintay para makita mo. $20 milyong. Sa tingin ko, gusto lang niya maalis ka kagad para makasama niya ang kabit niya mamaya. Nasa hotel pa rin ang lugar, pero nagbago ang oras mula sa dati. Alas 5 patungong alas 10 ngayong gabi. Bakit hindi mo na lang siya padaliin? Bigyan mo si Ethan ng sapat na oras para makadalo siya sa kaarawan ni Clara. Mamaya, gagawin natin ito. Salot na ito. Ngayon, ang imahe niya bilang mabuting asawa na binuo niya sa labas, tiyak na magigiba. Alas 10? Hindi ba't sapat na oras iyon para sa selebrasyon ng kaarawan ni Clara? Clara, malapit na ako. Magaling. Kinansela ng asawa ko ang negosasyon sa proyekto na nagkakahalaga ng $100 milyong. Pupunta siya para ipagdiwang ang aking kaarawan. Salot na iyon. Talagang bihasa siya sa pagbalanse ng relasyon. Wow, Clara, sobrang lamang ng asawa mo sa iyo. $100 milyong na proyekto yan. Ginoong Miller, halagang $100 bilyong. Ang $100 milyon ay wala lang kumpara kay Clara natin. Narinig mo ba iyon, Sofia? Kung matalino ka, magmadali ka, at umalis. Kahit sino pa ang dumating, ang bahay na ito ay akin pa rin. Sa aking pangalan, kapag dumating na ang titulo ng ari-arian, pwede na kayong umalis ni Ethan. Ikaw? Anong ikaw? Nakakakulo ka ng dugo at balisa. Para kang kabit na nahuli sa akto. Sino ang tinatawag mong kabit? Sino ang kabit? Sino ang kabit? Pasensya na, Clara, nahuli na tayo. Maligayang kaarawan. Sakto lang ang dating ni. Pigilan ninyo ang dalawang babae. Anong ibig mong sabihin, Clara? Narito sila para. Sirain ang kaarawan ni Clara. Kung kayong dalawa ay matulungan si Clara natin ngayon, ang asawa ni Clara ay makakapagpasok sa inyo sa Sterling Group. Sterling Group? Palagi ko ng pangarap makapasok doon. Kahit sino pa sila, kailangan kong makapasok sa Sterling Group. Anong inaantay nyo? Sige na. Iligal ang inyong ginagawa. Kung gusto ninyong sumali sa Sterling Group, dadaan muna kayo sa akin. Hindi si Ethan ang magdedesisyon. Kabit ka, kayo, mga tauhan sa property. Paano ninyo hinahayaan ang mga ito? Pinapasok niyo ang mga estranghero sa bahay ko. Sinasabi ko sa inyo, kung may mangyari sa asawa ko, agad ko kayong i-blacklist. Sa buong syudad, mga wala kayong silbi. Pupunta na kami agad sa bahay ninyo. Siguradong maayos ang asawa ninyo. Bago ako makarating sa villa, kung hindi niyo pa naayos ito, mananagot kayo sa akin. Oo. Dito na. Galing mo pala. At
Hindi ba ito ang bahay mo? Nasaan ang iyong assistant? Bakit wala siya rito? Magdadala ng titulo para iligtas ka. Nandito na si Ethan. Tingnan natin kung makakangiti ka pa ngayon. Tama na. Tigilan mo na yan. Kahit binugbog ka na ng ganito, ang ganda pa rin ng mukha. Nakakadiri. Pero hindi mahalaga. Si Clara natin ngayon ay asawa ng CEO ng Sterling Group. Mas kaakit-akit siya kaysa sa iyo na nasa ibang bansa. Kung sa iyo naman, kahit inaapi ka na ng ganito ngayon, walang tutulong sa iyo. Sino ang gumagawa ng gulo rito? Ikaw ang property manager nitong Villa area, di ba? Sakto ang dating mo. Kung may mangyari sa asawa ko, ipapa-blacklist kita sa buong syudad. Mga walang kwenta kayong lahat. Kinakausap kita, bingi ka ba? Madaliin mong itapon ng mga paso palabas dito. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko. Staff ng property, bulag ka ba? Paano mo nagawang hawakan si Clara? Mahina ang security natin ngayon. Pagkukulang ito ng property management. Nang matanggap namin ang mensahe ni Mr. Miller, nagmadali kaming pumunta pero hindi namin inaasahan na kayo pa pala'y nagdurusa. Pakiusap kayo na, makipag-usap kayo kay Mr. Miller para sa amin. Sandali lang. Sinabi niyo si Mr. Miller. Si Ethan ba ang nagpadala sa inyo? Tama po, si Mr. Miller, ang CEO ng Sterling Group. Kanya ang bahay na ito. At syempre, siya ang nagpadala sa amin para ayusin kayo, mga tarantadong yan. Ikaw na bulag. Ako ang asawa ng CEO. Gusto mo bang ma-terminate? Ano? Ikaw si Mrs. Miller? Umalis na kayong lahat. Pagod na ba kayong mabuhay? Ganyan ba? Naglakas loob kang saktan ang mga tao ko. Property manager ka, di ba? Nakapangalan sa pinsan ko, si Sofia. Hindi mo ba alam yan? Sa pangalan mo? Regalo ito ng nanay ko. 3 taon na noong bumalik ako. Ano ba talagang nangyayari? Hindi sinabi ni Mr. Miller kung sino asawa niya. Sinabi lang niya na inaapi siya. Sino ba talaga si Ginang Miller? At sino ang may-ari ng bahay na ito? Ikaw ang bagong property manager. Tama. Nagbago ang management companies dito noong nakaraang taon. Kaya pala, isang beses lang napunta dito pinsan ko. Hindi siya nakatira dito. Normal lang na hindi mo siya nakita. Anong arte yan? Ang bahay na ito ay nasa pangalan ng asawa ko. Walang kinalaman sa iyo yan. HMPH. Ito si Mr. Miller at ang aming lihim na paraiso ng date ni Clara. Walang ibang tao na nakapunta dito. Lalo na ikaw, Sofia. Ikaw na hindi kailangan, kabit, at kung hindi ka maniniwala sa akin, maaari mong tingnan ang surveillance footage. Noong dinala ako dito ng asawa ko, tiyak na na-record ito. Anong sabi mo? Sabi mo madalas kang dalhin ni Ethan dito. Oo naman. At 3 taon na. Selos. Ginawa palang lugar ni Ethan kung saan siya nag-propose sa akin. Natagong tagpuan niya kasama ang kabit niya. Sophia, magpakasal na tayo. Halika na. Kita mo, simula ngayon, ito ay ating tagong tagpuan. Para sa 2nd anibersaryo ng kasal natin, magdiriwang tayo dito, okay? Ethan, hayop ka. Hindi lang niya nakalimutan pangako sa anibersaryo, kundi nagtago pa ng kabit dito sa loob ng 3 taon. Tinatawag ako ng asawa ko. Makikita natin kung ikaw, kabi, kaya mo pa ring magpanggap, at kayong property staff, makinig kayo. Tingnan natin kung sino ang tunay na may bahay dito. Hoy, mahal, malapit ka na ba? Lalabas ako para salubungin ka. Hoy, mahal, malapit ka na ba? Lalabas ako para sunduin ka. Malapit na, mahal. Malapit na. Sandali lang. Tapos na ba ang property management sa mga delivery? Ay, nako, nagkamali tayo kanina. Hindi sila mga delivery driver, pero dapat kilala mo sila. Kilala ko sila. Oo, at kilalang kilala, sa tingin ko. Paano ko naman makikilala ang plastic na ganyan? Nagluloko ka lang, di ba, mahal? Ethan, dati okay lang sa akin na naghihirap ang pamilya mo. Ngayon, umangat ka dahil sa akin. Namumuhay ng komportable. Paano mo malilimutan ang pinagmulan mo? Oh, talagang kilala mo siya. Siya yung madalas ko kinukwento sa'yo, yung masamang kirida na ng akit na matatanda para sa pera habang nag-aaral sa ibang bansa.
Nang akit ng matatanda. Ang babaw naman niya at naglakas loob siyang sirain ang birthday mo. Sabihan ng property management na paalisin sila agad. Huwag hayaang dumisa nila ang atik. Lihim na pugad ng pag-ibig. Narinig mo ba yan? Kayong mga property manager. Boses ng asawa ko, hindi mo yan mapagkakamalan, di ba? Sige na, malapit na ako. Sinasabi ko sa'yo, kapag nandito na ako, hindi mo pa rin naayos. Ang problema para sa akin. Mananagot ka sa akin, mga walang kwentang property manager. Tama yan, boses nga ni Mr. Miller yan. At yan din ang utos ni Mr. Miller kanina. Kaya ano pang hinihintay mo? Dalhin itong dalawang pasaway na nang hihimasok at ay pakulo. Nagtatangkang magpanggap na may-ari ng bahay na ito, gusto mo nang mamatay, no? Sabi ko na sa inyo, bahay ko to. Ano? Ano yon? Kung kaya mo, ipakita mo ang iyo katibayan ng pagmamayari. Ginang Miller, hindi na kailangan. Bigyan sila ng pagkakataon. Ipadala sila sa istasyon ng pulis. Bitawan. Pagsisihan mo to. Pinagsisisihan kung hindi kita. Naalis agad. MS, Chen. Bitiwan mo. Ayaw mo nang mabuhay, no? Siya ang CEO ng Sterling Group. Ano? Siya ang CEO. Siya ang CEO. Kung ganoon, ano ang asawa ko? Hindi mo matuturuan ng maayos magsinungaling. Nakakahiya. MS, Chen, ayos ka lang? Sofia, mas maaasahan pa ang assistant mo kaysa kay Ethan. Hindi ko alam paano ka. Nabulag para magkagusto sa kanya noon. MS, Chen, narito ang titulo ng lupa na hiniling mo. Tingnan mo yung pulang booklet sa kamay niya. Yung pulang booklet, titulo na ba yan? May titulo nga. Posible kayang ang bahay na ito ay may kinalaman kay Sofia. Mahal, nasaan ka? Talagang walang silbi ang mga property manager. Hindi nila masikmura ang dalawang babae. Hello, Ginoong Miller, nandito ka ba? Nandito ang puwit ko. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo inayos ito sa 5 minuto, pananagutan kita. Ginoong Miller, bingi ka ba? Sabi ng asawa ko, darating siya sa loob ng 5 minuto. Bakit hindi mo papaalisin? Ang dalawang ito, gusto na bang mamatay ng buong property management mo? Siya ang CEO ng Sterling Group, alam mo, at isa sa kanila ang may titulo nitong bahay. Hindi ko pwedeng may masagasaan. Yung pulang booklet na hawak niya, titulo siguro ng sirang bahay. Peke yan. Tama, pwede lang siyang kumuha ng pulang kahon, at magpanggap na titulo, ng bilya na bilyon-bilyon, HMPH. Kung matapang ka, buksan mo, at ipakita, labanan mo, peke ka, HMPH. Hindi ka talaga susuko hanggang sa huling sandali. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo mabuti. HMPH, naglalaro ka ng isip. Ano to? Totoo nga, ang bahay na ito talaga ay kay MS, Chen. Bulag ka ba? Paano ito magiging totoo? May-ari, Sofia Chen. At ito'y pribadong pag-aari. Clara, ngayon sabihin mo, sino ang dapat umalis? Ano ang gagawin natin? Clara, itong property deed, mukhang hindi pege. Paano ang may-ari nitong villa ay si Sofia? Clara, hindi sinabi ng asawa mo ang password para sa villa. Ano ang tunay na relasyon ng iyong asawa at Sofia? Peke lahat ito. Anong property deed? Sadya silang nagpapanggap. Ay, Sofia, ikaw, para magmayabang sa harap ko, nakahanap ka pa ng lalak at kumuha ng pekeng deed. Hindi ka ba takot mabulok sa kulungan? Sa tingin ko rin, pekeng-peke ang property deed na ito. Akala mo kung mapunit ang property deed, magiging kay Ethan ang bahay. Nakakaawa. Basta, darating din ang asawa ko. Tingnan natin ang sasabihin mo. Paulit-ulit mong tinatawag na hot ng ganyan ka-intimate. Ipagpalagay na kasal ka na, tama? Kaya ipakita mo ang marriage certificate. Tingnan namin, para patunayan mong asawa ka ng... Ako. Ano? May asawa ka, pero wala kang sertipiko ng kasal. Si Ethan lang ang dine date ko, sa loob ng 3 taon. Nagkunwari lang akong kasal ako, para lang magmayabang ngayon. Paano ako kukuha ng sertipiko? Nandito na rin. Buti na lang yung babaeng si Sofia. Binago ang oras ng anibersaryo. Sa ika-negatibo 1:00 ng gabi. Marami pang oras ngayon para makasama si Clara. Mahal kita. Gagawin ko ano man ang gusto mo.
Mahal, may bigla ang project ang kumpanya na $100 milyong para pag-usapan. Magaling talaga manloko yung sinungaling. Kaya pala hindi mo pa rin nalalaman ang kanyang sikreto. Oo, Clara. Sige, ipakita mo na yung sertipiko. Tingnan natin. Tama, tama. Dali. Ilabas mo na para patahimikin sila. Oo, Clara, kasal ka na kay G. Miller ng 3 taon pero hindi mo pa inanunsyo ang iyong pagiging kasal. Ngayon, hayaan mong opisyal na makita ng lahat. Hindi ka ba'y kabit, kachucho? Ako lang. Sino ba ang laging may dala ng sertipiko ng kasal? Nasa bahay ang sertipiko ko. Nagkataon, dala ko rin. Ano? Kasal ka? Sino asawa mo? Hindi kaya yung matandang sugar daddy na nagsustento sa iyo abroad. Clara, kilala mo siya ng husto. Sige, tingnan mong mabuti. Ito yung lalaki, sumuporta sa iyo ng 3 taon, Ethan Miller. Kaya ito pala ang lalaking pinagkakagastusan, na pinagkakandili mo ng 3 taon, si Ethan Miller. Yan eh, Clara. Ngayon, sabihin mo na, sino ba talaga ang kerida nito? Paano naging asawa ni Ethan? Si Sofia, yung pangatlo, anibersaryo ba ngayon, ay inayos talaga ni Sofia. Clara, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't si Sofia ang may sugar daddy noon? Paano siya ikinasal sa asawa mo? Paano nagawa makapag-asawa ng 2 ang lalaki? May mali talaga. Dito, sasabihin ko kung ano ang mali. Ang problema ay si Clara. Hindi naman talaga ikinasal si Clara kay Ethan. Kabit lang siya ng 3 taon. Clara, totoo ba ito? Paano ka naging kabit? Hindi ba't ikaw ang nagplano ng pangatlong anibersaryo? Ngayon, Clara, Diyos ko, Clara, paano mo nagawa? Peke ito. Lahat ito ay peke. Anong titulo ng lupa? At yung marriage certificate, lahat yan Photoshop. At itong pulang alak, Clara. Ang bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng $8 milyon. Regalo ito ng pinsan kong si Sarah mula sa ibang bansa. Paano mo ito babayaran? $8 milyong. Sino ba ang niloloko mo? Sa tingin ko wala pang $80,000 ang halaga niyan. pagbebenta ng peking alak ikukulong ka. Dagdag pa ang pekeng titulo at marriage certificate. Gusto mo yatang mabulok sa kulungan. Diyos ko, tunay pala ang alak na ito. Sa opisyal na website ang presyo, buong $8 milyong. Ano? Ano ang gagawin natin? Lahat ng ari-arian natin, hindi sa sapat pambayad dito. Clara, ikaw ang nakabasag. Wala kaming kinalaman dito. Ang $8 milyong na ito, walang pusing nababawasan. Saan niya nakuha ang mamahaling alak? Kahit ang buong kaso ng alak na binigay ni Ethan sa akin, siguro'y hindi nagkakahalaga ng 1 milyon. Lahat. Pero ang isang bote na ito ay 8 milyon. Clara, wala ka palang totoong pera, no? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang mga hakaw lang ni Clara ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Higit pa rito, ang panggastos ni G. Miller, na pabaon ni G. Miller sa kanya, ay mahigit $1 milyong. Tama, basta humingi lang si Clara. Kahit magkano pa yan, siguradong ibibigay ni G. Miller. Kaya sigurado ka na, ibibigay ni Ethan ang pera. Bakit hindi mo tawagan at tanungin na bayaran ang $8 milyong? Nasa complex na siguro ang asawa ko. Nasa complex na siguro ang asawa ko. Hintay lang kayong lahat. $8 milyong lang yan. Parang barya lang. Bakit wala pang galing sa property management dito? Bumalik ka rito ngayon. Ay nako, pumunta pala si G. Miller sa property management. Kailangan nating pumunta roon at humingi agad ng paumanhin. Itong gulo dito ay hindi ba na kaya kong ayusin. Hayaan si G. Miller na umayos nito. Saan ka pupunta? Gusto mo nang tumakbo bago mo to naayos. Ako, malapit na yata alas 5. Malapit na yata alas 5. Malapit nang dumating si G. Miller. Paano kung ganito? Pupuntahan ko si G. Miller mismo at ipaayos niya ito para sa'yo. Halika, tara na. Malapit na alas 5. Evans, pumunta ka agad sa paaralan at sunduin ang anak ko sa paaralan. Pero dito, Ayos lang. Aayusin ito ni Ethan pagdating niya. Bilisan mo, mas importante ang anak ko. naiintindihan ko. Hello, mahal, sumagot ka rin sa wakas. Anong ginagawa mo? Nasa property management na siguro ang nakipagkita sa iyo.
May inaayos lang ako sa property management. Pupunta ako sa'yo. Pagkatapos ko, mahal. Nabasag ko ng hindi sinasadya ang isang bote ng red wine ng iba at nagkakahalaga ito ng 8 milyon. Pwede mo ba akong padalhan? Ano, 8 milyong dolyar? Nasira ko rin yan aksidente. Sinong mag-aakalang mahal pala yan? Akala ko ilang daang dolyar lang. CJ, birthday mo ngayon, kaya 8 milyon na lang. Ililipat ko sa'yo mamaya, ha? Salamat, mahal. Mahal na mahal kita. Ethan, dahil naglakas loob kang magtaksil at walang pakundangan, inubos ang pera ng pamilya para sa kabit mo. Huwag mo akong sisihin mamaya kung hindi ko inisip ang pagsasama natin. I-cancel lahat ng kay Ethan. Madalas gamiting cards. Hindi mo kailangang sabihin ako ang nag-utos. Iyan ang tunay kang ugali. Tingnan natin kung paano niya babayaran ang babaeng iyon. Dali na at pumunta ka rito. Nananatili pa ang dalawang pasipsip at ayaw umalis. CJ, Narinig mo ba, Sofia? Kahit bigyan lang ako ng hakaw ng asawa ko na nagkakahalaga ng 20 milyon, kaya madali lang siyang maglipat sa akin ng 8 milyong pabaon. Hindi ko alam saan mo nanakaw itong alak. Hindi ko alam saan mo nanakaw itong alak. Hihintayin mong makulong dahil sa pagnanakaw. Kung hindi mo mababayaran ang 8 milyong dolyar, ikaw naman ang makukulong. Nakakatawa. Sa wala pang 3 segundo, ililipat sa akin ng mahal ko ang pera. Dahil sa panganib sa seguridad, ang transaksiyong ito ay pinigilan. anong nangyayari? Bakit hindi ko mailipat ang pera? Hello? Ni-freeze mo ba ang mga cards ko? Isa lang akong empleyado. Mr. Miller, huwag ka sanang magalit sa akin. Kahit patanggalin mo ako sa trabaho, hindi pa rin gagana ang mga cards. Hindi pa rin gagana ang mga cards. Paano mo nagawang kausapin ako, ang vice presidente, ng ganyan? Gusto mo bang mawalan ng trabaho? Sinusunod ko lang ang utos. Si Sofia o ang nanay niya. Mahal na mahal ako ni Sofia. Hindi niya i-freeze ang cards ko. Siguradong yung matandang hukluban na naman ang gumagawa ng gulo. 30, 31, 32. Tama na, tigilan mo na ang pagbibilang. Hindi ba 3 segundo ang sabi mo? Lampas 30 segundo na. Nasaan na ang pera? Ako. Siguradong inaayos lang ng mahal ko ang mga walang kwentang tauhan ng property. Bakit ka nagmamadali? 8 milyong dolyar. Hindi naman malaking bagay. Sandali lang, yung card mo. Nagpapanik ka na agad. Ano ng problema? Mahal, bakit kaya pinatigil ni mama ang card ko? Talaga? Yun pala ang nangyari. Mahal, kausapin mo si mama para sa akin. Nababa na ang tingin niya sa akin. Masyado yata akong gumastos sa nakaraang 2 araw. Kaya pumunta siya sa finance para ipahinto ang card ko. Pero lahat ng ginastos ko para sa ating 3 anibersaryo. Ang pera ko ginagamit sa kabit mo, tapos gagawin mo pa. Napakadakila. Ethan, wala ka talagang hiya. Mahal, narinig mo ba yon? Ang sinabi mo kanina, nakatatak sa puso. Kaya agad kong tinext si mama na huwag nang ipatigil ang card mo. Ngayon, gagana na iyon, di ba? Ang galing mo, mahal. Ikaw ang babae. Pinakamamahal ako sa mundo. Pupunta ako ng eksaktong 10:00. May sorpresa para sa'yo. Ipagdiwang natin ng maayos ang ika-negatibo 3 anibersaryo natin. CJ, Talagang nakakadiri ang lahat ng ito. Clara, magta-transfer na ako ng pera. Kanina pa ako abala. Sabi ko na nga ba? Ang asawa ko'y abala lang sa trabaho. Hindi siya mauubusan ng pera kapag naipadala na niya ang pera. Sofia, makikita mo. CJ, bibigyan kita ng huling pagkakataong magbayad. Kung hindi, magkita na lang tayo sa presinto. Bakit hindi siya makapag-transfer? Naku, lumipas na naman ang minuto. May pera ba talaga ang asawa mo o wala? Ay, buhay niya ba ay? Sa mga babae, na-block ba ang card niya? Huwag mo siyang pagbibintangan. Ang asawa ko ay sigurong abala lang. Tama, bilyonaryo siya. Isang tunay na tycoon. Hindi siya tulad ng mga sugar daddy mo. HMPH. Anong nangyayari? Nakakahiya ang pang-aasar nila. Hindi ko na maipakita mukha ko. 8 milyong dolyar. Hindi mo pa rin ma-transfer. Pupunta na ako dyan para ibigay sa'yo. Huwag kang mag-alala, mahal.
mapagbigay siya sa akin. Birthday ko ngayon. Paano hindi niya kaya ma-transfer ang 8 milyon? Mahal, Sabihin mo sa akin. bakit frozen pa rin ang card ko? Nakausap mo si mommy. Naman, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Anong gusto ni mommy? Alam kong medyo, marami akong nagastos kamakailan. Pero hindi ba't, may bilyon tayong assets. Ano itong maliit na halaga, di ba? Ang bilyon naming assets ay walang kinalaman sa manlolokong tulad mo. Ang perang ito ay pinaghirapan lahat ni Mom. Inayaan kitang gamitin ito. Ay pribilehiyo na. Pero kahit ganito, hindi ka pa rin nagpapasalamat. May babae ka pa sa gilid. Hello, mahal. Pasensya na, medyo nasabi ko yata, nang masyadong matigas. Galit ka, di ba? Ay, wala lang iyon. Paano kung pupunta ka sa Eastbrook Villa? Pwede tayong mag-usap ng harapan. Nasa Eastbrook Villa ka rin. Ikaw rin? May iba pa bang nandyan? Hindi ba tayo nagkasundo na? Walang ibang tao. Ang nandito. Ako, akin. Sinabi mo ba sa iba ang access code? Diyos ko, 3 taon na akong hindi dito. Hindi ka pala palihim na. May ibang babae, di ba? Paano ko magagawa? Lahat ng akin ay dahil sa'yo. Paano ko maglalakas loob? Tingnan mo ang takot mo. Nagloloko lang ako. Hihintayin kita sa dati nating lugar para ipagdiwang ang anibersaryo natin. Buti na lang wala siya rito. Kung makita ako ni Clara, siguradong papatayin niya ako. Wala na, ibababa ko na. Mahal, ang card ko. Huwag kang mag-alala. Susugod ako kay mama. CJ, salamat, mahal ko. Mahal kita. Ginoong Miller, bakit ka personal na? Bumibisita sa property management office? Nandito ka na rin. Kumusta ang sitwasyon ng mahal ko? Naayos? Oh, Hindi pa ito naayos. Ginoong Miller, medyo mahirap ito. Baka kailangan mo pang. Ikaw ang pumunta. Mga wala kayong kwenta, 2 babae. Tignan ko kung gaano sila kahirap. Umikot kayo. Sofia, halika, luhod ka, at dilaan ang sapatos ko. Tapos, kapag dumating ang asawa ko, baka makiusap ako para iligtas ka. Siya, ililigtas ako. Kung hindi, ang asawa ko ang pinakamahal ako. Ako ang kanyang kayamanan. Kung malaman niyang ikaw, dahil sa kahibangan mo lang, lumayo ka pa para gumawa ng sertipiko ng kasal. Para lang lokohin lahat. Ma-blacklist ka niya sa buong lungsod. Magsisisi ka, pero huli na ang lahat. Sige nga, hihintayin ko siya rin. Gusto kong makita kung sino ang magmamakaawa ng awa. Huwag kang walang utang na loob. Sinira mo ang alak na $8 milyon ang halaga. Kung hindi ka makakabayad, kung sino ang walang hiya. Hindi ko sinabing hindi ako magbabayad. Ilipat ang pera. Paano ito? Dahil ikaw, gustong-gusto ang asawa ko. Papayagan kita, dumalo sa aking kaarawan. Mamaya, papayagan kitang makisalo sa cake kasama ang asawa ko. Sa ganoon, ang 2 bote ng alak na ito ay maayos na. Oh, paano iyon? Anong tinatawanan mo? Makatanggap ng imbitasyon sa birthday party ni Clara. Ay karangalan mo na. Dagdag pa, makikita mo, ang lalaking labis mong gusto, G. Miller. Pagkakataon ito na hindi lang makukuha ng kahit sino. Mas mahal pa iyan sa US dollars 8 milyon. Iniisip mo ba talaga? Na ganoon kagaling si Ethan. Syempre, binibigyan niya ako ng pera. Bumibili ng regalo sa kaarawan, at naghahanda pa ng birthday party para sa akin sa bilang ito. Mayroon pa bang ibang lalaki sa buong mundo Na ganito ang trato sa minamahal dahil kayong dalawa ay bagay na bagay. ibibigay ko na siya sa iyo? Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Nagsasalita ka na parang si Ethan ay asawa mo. Si Ethan ang kanyang asawa. 3 taon na silang kasal. Sa tingin ko, ubos na ubos ka na sa iyong mga pakana. Di ba? Paano mo nagawang agawin ang asawa ni Clara? Walang iya. Basagin mo. Basagin mo ng malakas. Pagdating ng asawa ko, sabihin mong 2 babae ang may gawa. Tiyak na hindi niya sila papalubuti. Baliw na babae. Iniisip ko kung ano si Ethan. Ang nakikita sa kanya, hayaan mo siya. Lahat ng inihanda ko. Hindi karapat dapat si Ethan dito. Sige na, basagin mo. Mas marami, mas mabuti. Basagin mo ng malakas. Hayaang magsisi ang nagbebenta ng peking alak. Sino ang hayagang nagbebenta ng peking alak? Mahal, nandito ka. Kaya pala ito ang asawang taga-suporta. Mukha naman siyang malambot. Huwag kang mag-alala. Pinsan, tutulungan kitang makuha ang ebidensya ng pangangaliwa ni Ethan. Basagin mo to. Basagin mo ng malakas. At siguraduhin magsisi ang nagbebenta ng peking alak sa araw na sinimulan ito. Dapat malapit na si Ethan. Mauna na ako rito. Hindi ka kilala ni Ethan. Kailangan mo akong tulungan makuha ang ebidensya ng kanyang pangangaliwa. Gusto kong umalis siyang. Wala man lang. Sige. Sino ang hayagang nagbebenta ng peking alak?
Si Ethan, nakuhang mong gastusin ang pera ko para sa kabit mo ng 3 taon. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibigyan ng paraan para makatakas. Ang babaeng ito ay nagbebenta ng peking alak at lahat ng ito sa sahig. Siya ang some-iron nito. Mahal, paano ko ay i-enjoy ang birthday ko ngayon? Sino ka ba talaga? Pumasok ka sa bahay ko at naninira. Hindi mahalaga kung sino ako. Sigurado ka bang ang bahay na ito ay nasa pangalan mo? Bakit niya yon tinatanong? Baka alam niyang ang bahay na ito ay pag-ari ni Sofia. Ano ito? Gawa-gawa nila yan. Mahal, huwag kang magpapaloko sa kanila. Kunin mo titulo mong walang kwenta at umalis ka. Kaya kung umalis, pero ang mahal na patuloy mong hinahanap ay nandito na. Syempre, hindi ko siya papayag ang makalusot. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba asawa niya? Tungkol sa alak na 8 milyon dolyar sa sahig, ikaw ang magbabayad niyan. Wala ka namang tutol, di ba? 8 milyong dolyar. Bagaman maliit lang yan kay Sofia, pero di ko alam kung ang aking card ay activated na. Tawag na naman siguro si Ethan na i-activate ko ang card niya bago ko makuha sa camera na umamin siya sa affair niya. Hindi niya ako pwedeng makita. Tumahimik ka. Ikaw na babaeng walang hiya. Hindi pa kita inaakusahan ng pagbebenta ng peking alak at lakas pa ng loob mo mangikil sa akin. Tama, bagaman ang QR code na ito ay nagbabasa ng 8 milyon dolyar. Sa sopistikadong paraan ng pagpeke ngayon, sino ang makakapagpatunay na opisyal ang QR code na ito bago tayo tumawag sa pulis? Mas mabuting umalis ka na agad. Kung hindi, aakusahan ka namin na pangikil ng 8 milyong dolyar. Wala akong pakialam na makipagtalo sa mga ignorante at makikitid ang isip. Hanggal, ikaw. Ethan, hindi ka ba CEO ng Sterling Group? Dapat alam mo kung totoo o peke ang alak na ito, di ba? Anong problema? Takot ka bang hawakan yan? O sinasabi mo bang huwad lang ang titulo mong CEO? Bakit ka ata? Mas marami pa akong nainom na mamahaling alak kaysa sa dami ng iyong kinain. Mahal, tingnan mo muna dali. Tingnan mo kung ang opisyal nilang website ay peke nga o hindi. 8 milyong dolyar. Totoo. Kung uhusgahan batay sa kanyang pag-aatubiling umami, malinaw na yun, di ba? Magbayad ka na. 8 milyong dolyar lang. Matagal na rin. Dapat si Sofia ay nagpa-activate na ng card ko sa finance. 8 milyong dolyar, hindi bababa dyan. Impossible. Mas mabuting kumpirmahin ko muna kay Sofia. Kung hindi ko mailipat ang pera ng lantad, siguradong paghihinalaan nilang wala akong pera. Ay, Ginoong Miller, hindi ba't ikaw ang CEO? Hindi mo kayang bayaran itong maliit na halaga? O sinasabi mo, ang pera mo ay hindi pa. Iyo ba talaga? Isa ka lang naman palautang na nabubuhay sa babae. Kaliwete, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ako'y na nagkakahalaga ng bilyon. Kung gayon, bayaran mo agad. Ano ang pinagsasabi mo? Nag-iisip lang ang aking asawa kung ang alak mo ba'y totoo o peke. Kahit 8 milyong dolyar, hindi niya makuha. 8 milyong dolyar, hindi ka ba nag-iisip niyan noong bumili siya ng regalo sa iyo sa tingin mo, card ninong ginamit niya para sa birthday party na ginawa niya rito, at itong buong okasyon, pera ninong ang nagbayad, at itong bahay, iyo ba talaga? Tama na. Isang galit, walang kwentang pabigat. Nakakatanggap lang ako ng mensahe. Kailangan kong lumabas at tumawag para pag-usapan ng proyekto. Pagbalik, ibibigay ko sa iyo ang 8 milyon. Para sa alak mong walang kwenta, bawat sent. Bantayan niyo siya para sa akin. Huwag niyong hayaang tumakas. Maghintay lang kayo. Mukhang ang konsensya ng kung sino, ang nagpapatakbo sa kanya. Tumahimik ka. Ang asawa ko ay uri ng lalaki na nagpaliban ng proyektong milyon-milyon para lang ipagdiwang ang aking kaarawan. Napalaking proyekto, siguradong napaka-komplikat, syempre kailangan niya. Unahin muna ang trabaho, iyan ang ginagawa ng mabuting lalaki. Maghintay ka lang hanggang lumabas na si Ethan. Nabubuhay lang sa pera ng babae. Tingnan natin kung mamahalin mo pa siya. Kakaiba. Nasaan ang kaibigan mong kabit? Maaari kayang iniwan ka niya at tumakas. Sagutin ang telepono. Sofia, sagutin mo agad ang telepono. Pinapatay mo ako dito. Hello? Ano na naman? Hello, mahal. Tulungan mo ako. Iligtas ka? Mamamatay ka na ba? O nahuli ka sa kalaswaan? Ay, hindi. Hindi iyon. Kung gayon, baka mayroon ka na affair at nalaman niya ang tungkol sa tunay mong asawa. Kaya sinusubukan kanyang patayin? Mahal, huwag ka nang magbiro. Ikaw lang ang mahal ko. Pribadong buhay ko sa labas ay perpektong malinis. Kung may bagyo ngayon, tatamaan ka ng kidlat ng 100 beses. Nga pala, mahal, ang card ko. Na-activate mo na ba para sa akin? Kanina lang, aksidente kong nabasa ang pag-ari ng iba. Kailangan kong magbayad ng 8 milyong dolyar. 8 milyong dolyar, may nabasag din sa akin at nagkataong nagkakahalaga ng 8 milyong dolyar. Ano, hindi rin alak, di ba?
Alak nga, ang pinsan ko, umuwi galing abroad. 2 bote na pinakamagandang red wine para sa akin. Bilang regalo sa aming 3 anibersaryo ng kasal. Nakakalungkot talaga. Buisit, sino iyon? Sino ang naglakas loob basagin ang alak na asawa ko? Inihanda para sa akin. Sabihin mo, papatayin ko sila. Handa ka bang ipaglaban talaga at siya'y saktan? Naman, ikaw ang aking pinakamamahal na asawa. Kahit lalaki o babae pa yan, sinumang manakit sa'yo, ay nakikipag-away sa akin. Nagtatago ka ng kerida ng 3 taon. Maniniwala ba ako sa kasinungalingan? O baka ang iyong walang kwentang kaibigan, alam ang kanyang lugar, alam niya na mataas ang estado ng asawa ko, kaya tahimik siyang umalis. Siguradong si G. Miller iyon, sa pagdating pa lang niya, tinakot niya ang kabilang partido. Pero ang ibang tao, alam mo, talagang walang hiya sila. Patuloy na naghihintay para sa iyong $8 milyong na alak na parang hindi pa sila nakakakita ng pera. Sigurado ka bang makakahanap si Ethan ng perang ito? Kalokohan, akala mo ba lahat ay tulad ng iyo? Walang hiya mong kerida, kaibigang kerida mo. Peke ang sertipiko ng kasal niya, peke ang titulo ng kanyang ari-arian. Lahat ay peke. Kapag nalaman mo na lahat tungkol kay Ethan, ay isang pandaraya. Tingnan natin kung magiging arogante ka pa. Mahal, na-activate mo ba ang cart? Sabi ni nanay, i-activate niya iyon sa loob ng 5 minuto. Matagal na mula noon, kaya dapat activated na ito. Pumunta ka na magbayad. Sige, salamat mahal. Kapag nakapagbayad na ako, pupunta ako agad sa'yo. Mahal, nakabalik ka na. Kumusta ang usapan sa proyekto? Tapos na. $8 milyong. Hindi bababa ng isang pusing para sa'yo. Gusto kong makita. Ngayong wala ka ng suporta ng pinsan mo. Paano ka pa magpapakalakas ng ganyan? Nakuha mo na ang pera mo, umalis ka na. Nabigo ang pagbabayad. Nasa labas ka na pala. Paano't wala ka pa ring pera? Anong nangyayari? Mahal, nasaan ang pera mo? G. Miller, hindi ka naman nalugi, di ba? $8 milyong. Yun lang. Bakit si G. Miller? Matagal nang nagpapaliban at hindi pa rin ma-transfer. Paano nangyari ito? Mahal na mahal ako ni Sofia. Hindi niya ako lolokohin. Ano ba talaga ang mali? Ang kasal natin, simula pala, ay parang ganitong palabas. Ako lang ang naloko. Sa loob ng 3 taon, hindi ko hahayaan na gastusin mo ang pera ko at mamuhay ng malaya. Mahal, hindi pa ba ni nanay na-activate ang mga permiso ng cart? Tulungan mo ako, mahal. O ako pa ang dadamay sa'yo. Nasaan ka? Huwag naman, busy ako sa paghahanda ng sorpresa. Para sa asawa ko sa anibersaryo. Magpahinga ka lang sa hotel. Pupunta ako pagkatapos. Mahal kita. Ethan, nakakasuka ka talaga. Hindi na ako makapaghintay makita. Ang mukha mong takot kapag nakita mo ako mamaya. Clara, kung yuyuko ka ng 100 beses, sa likod ng pinto ngayon, kalimutan ko na ang $8 milyong. Oh, ano? Anong nasa likod ng pinto? Hindi ba't bahay mo ito? Anong nasa likod nito? Alam mo na dapat, huwag kang magpakalat ng chismis dito. Papatayin kita, Array. Ayos ka lang. Ano ba ito? Ang sakit. Ano ba ito? Ito yung pinunit ni Clara, ang titulo ng lupa ng kapatid ko. Sino ang may-ari? Alam mo na dapat, di ba? Kabalastugan, gusto kong makita ang kapatid mo na nakatakas. Sofia, Tingnan natin kung gaano mo katagal kayang magkunwari. paano nangyari ito? Papel ng lupa ni Sofia. Bakit ito narito? Mahal, huwag kang padadaya. Pekeng papel ng lupa ito. Huwag mong lokohin ang aking sinta. Hindi. Ang sitwasyon na ito, hindi ito maaaring sambalang. Posible kayang binigay mo ba ang access code? Sa iba, hindi ka ba nagtago ng karelasyon dito? Hindi mahalaga kung sino ako. Sigurado ka bang ang bahay na ito ay sayo? Bakit niya tinatanong niya? Alam ba niyang ang bahay na ito ay kay Sofia? $8 milyong. May nasira rin sa akin at nagkataon na nagkakahalaga ito ng $8 milyong. Ang pinsan ko, si Sarah, ay nagdala sa akin mula sa abroad 2 bote ng dekalidad na pulang ala bilang regalo sa aming 3 anibersaryo ng kasal. Nakakahiya. Sumpa, sino yun? Sino ang naglakas loob basagin ang alak na inihanda ng asawa ko para sa akin? Sabihin mo sa akin, papatayin ko sila. Handa ka bang talagang lumaban para sa akin? Sarah, naaalala ko, si Sofia ay mayroon na pinsan mula sa abroad. Siya kaya yon? Sarah, sabihin mo lang kung sino ka. Gawing mong magsalita siya. Patuin mo siyang umamin sa kanyang lihim na relasyon. Kumuha ng ebidensya ng kanyang pangangaliwa. Sino ka ba talaga? Ako ang pinsan ng iyong asawa, Sarah. Ano? Sarah? Anong nangyayari? Kasal ka na? Clara, anong ibig mong sabihin? Hindi ba siya ang asawa mo? Hindi ba kayo ikinasal? 3 taon na ang nakalipas. At ang 3rd anniversary party ay surprise rin na inihanda para sa'yo. Walang kinalaman ito sa iyo. Lahat kayo, tumahimik. Ethan, sabihin mo sa akin, kasal ka ba o hindi? 3 taon na akong kasal. Kasal ng 3 taon. Pero Clara,
Hindi ba? Kayo'y nagliligawan ni Ethan. Clara, huwag mong sabihin na kasinungalingan din pala ang 3 taon. Syempre hindi yun peke. Posible kayang naging kabit ka ni Ethan ng 3 taon. Sino ang tinatawag mong kabit? Ulitin mo yan, kaya mo. Akala mo ang galing-galing. Naloko pala tayo ng isang kabit sa mahabang panahon, at tinuring pa kitang kapatid. Ethan, ipaliwanag mo sa akin, kasal ka ba o hindi? Ayaw ko sana. Ang kaso lang, ang asawa ko, hindi siya mabuntis. Ang babaeng hindi pwedeng. Magkaanak ay hindi kumpleto. Kaya kinailangan kong hanapin ka, Clara. Ethan, ikaw na walang puso. Magnanakaw ng puso. Hindi ako pwedeng magkaanak dahil sa iyo. Mahal, mag-ingat ka. Mahal, ayos ka lang ba? Okay ka lang? Mahal, Sinabi ng doktor na baka hindi ka na pwedeng magkaanak. Ayos lang yan, mahal. Kahit hindi tayo magkaanak, ang pagmamahal ko sa'yo ay hindi magbabago. Huwag kang malungkot. Masyadong tradisyonal ang nanay ko at umaasa siya ng apo para ipagpatuloy ang linya namin. Kaya ang asawa ko ay parang babaeng walang gamit sa bahay, alam mo. Taxi. Pesteng yawa ka, hindi makapagkaanak ang, hindi ba't dahil sa iyo? May kinalaman talaga sa iyo. Diyos ko, isang makapangyarihang bilyonaryong CEO, na ang sarili niyang asawa, ay hindi na mabuntis. Sa ngayon, ang katayuan ni Clara, ay hindi na lang isang kabit. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ni G. Miller sa kanya ngayon? Sabi ko hindi ako kabit, sino mang magsabi pa ng isa, ipapatay ko sila. Kung makapagsalita siya, akala mo'y ang galing-galing, nandito ang tunay na asawa, at kailangan mo pang umalis. Clara, huwag kang maniwala sa kanila. Kasal na ako, pero ang pagmamahal ko sa'yo ay mas matindi pa sa matandang hukluban na yon, di ba? Tingnan mo, kapag nakipagdiborsyo na ako sa kanya, pakakasalan kita agad, okay ba? Talaga. Talaga, sa isang bagay lang ako nagsinungaling. Sa iba, hindi ako nagsinungaling. Manalig ka sa akin. Pakalmahin mo muna siya. Basta, wala rito si Sofia. Kapag naayos na si Sarah, hindi malalaman ni Sofia kung ano ang nangyari ngayon. Ma, gusto ko ng diborsyo. Diborsyo. Mahal kong anak, huwag ka munang umiyak. Hindi ba si Ethan ang pinakamahal mo? 3 taon na ngayon, bakit bigla kang nagpasya na makipagdiborsyo? Ma, Ethan, talaga niya akong minahal. Hindi ako pumapayag. Ano ang ginagawa mo? Ibaba mo ang kutsilyo. Sofia, una, ibaba mo muna ang kutsilyo. Hindi sang-ayon ang nanay mo sa pagpapakasal natin. Nag-aalala lang siya para sa'yo. Ang katulad kong isang dukhang probinsyano ay hindi karapat-dapat sa'yo. Mabuti nang alam mo yan. Hinding-hindi ako sasang-ayon na ipakasal ang tangi kong anak sa katulad mo. Matandang bruha ka, nakatalina ang anak mo, sa akin ng buong buo, hindi na siya makikinig sa'yo. Bilisan mo, ibaba ang kutsilyo. Ikaw ang magbaba muna. Ma, sa kanya lang ako magpapakasal. Ang napagkasundo ang kasal ay tatanggi ako, mamatay man ako. Ikaw. Ibaba mo yung kutsilyo. Noon pa man, ayaw ko na, sa relasyon ninyo. Muntikan ka nang mamatay dahil sa kanya. Ngayon bigla ka naman maghihiwalay. May ginawa ba siyang masama sa'yo? Nang babae siya. Nang babae. Gago pala. Masyado na yatang nakaligtaan ang sariling lugar niya. Ma, nasa East Brookville ako ngayon. Para kumuha ng ebidensya. Ma, dalhan mo ako ng tulong. Gagawin ko siyang lubos na talunan. Ihanda agad ang sasakyan. Pumunta sa East Brookville. Tulungan niyo ang anak kong makipaghiwalay. Opo, Director.
Anong ginagawa mo? Ito pala, ang regalo mong birthday sa akin. Pwede kitang bigyan ng bago, huwag kang magalit. Kapag sinabi ni Sarah, kay nanay ni Sofia, ang kalokohan ko, mawawalan ako ng lahat. Ano? Ibinaba mo ang hakaw para sa kabit mo. Para lang suhulan ako. Huwag mong gawing masama. Ang mga hikaw na ito ay nagkakahalaga ng 20 milyon. Para itong pampatahimik sa'yo. Ang pinsan ko ay hindi isang taong madaling bilhin. Ethan, maling tao ang sinuhulan mo. Handa ka nang mawalan ng lahat at mabulok sa bilangguan. 20 milyong dolyar. Kung tatanggapin mo, wala kang aalalahanin. Sige. Bakit? Bakit pipiliin ni Sarah na makipagsabuatan kay Ethan? Bakit niya ako ipagkakanulo? Hindi ba niya alam na may telepono sa sala, nagre-record ng ebidensya? Tama. Sino bang di mahilig sa pera? Kaya, huwag na nating pag-usapan ang mga kabit. Bawat isa para sa sarili. Kung di mo inalagaan ang sarili mo, wala kang makukuha. Totoo yan. Totoo yan. Sino bang nagmamalasakit sa kabit? Basta si G. Miller ay G. Miller. At si Clara ay mananatili. Pinakamamahal na babae ni G. Miller. Iyon ang tunay na mahalaga. Eksakto, eksakto. Clara, maaari mo bang hilingin kay G. Miller na i-promote din ako? Tama, G. Miller. Tungkol sa nangyari ngayon, lahat tayo nakakita. Hindi mo ba kami bibigyan ng pasasalamat? CJ, basta itago ninyo ang nangyari ngayon. Bilang lihim, lahat kayo ay gagantihan. Ayos yan, G. Miller. Matagal ko nang naiinggit kay Clara. Palagi ko nang gustong magkaroon ng kasintahan na tulad mo, G. Miller. Maaari ka bang magpakilala ng ilan sa amin? Naman, marami akong mga karapat-dapat na lalaki sa paligid ko. Magaling. Tingnan ninyo ang sarili ninyo, kahihiyan. Kung ikukumpara sa akin, karapat-dapat ka ba? Ako rin. Maaari ba akong magtrabaho sa Sterling Group? Pakiusap. Ako rin. Kung makakapasok ako sa Sterling Group, maaari akong magmayabang. Ang pagkuha ng ilang tao ay hindi malaking bagay. Kung gusto ninyong patahimikin sila, bigyan lang sila ng mas maraming pera. Hindi naman pera ko rin. Sofia, maaari mong pigaan ang utak mo buong araw. At hindi mo pa rin mahuhulaan na ang iyong pinakamahusay na pinsan ay ipagkakanulo ka rin, tama ba? Mga mapagkunwari kayo. Kapag dumating ang nanay ko, wala kayong makakatakas dito. Mahal kong anak, kailangan mo munang protektahan ang iyong sarili. Dala ko ang pinakamahusay na abogado. Si Ethan ay lubos na mapapahiya at aalis ng walang dala. Kinuha mo ang 20 milyong dolyar. Alis na. Anong ibig mong sabihin? Ito ay orihinal na binili gamit ang pera ng pinsan ko. Kinukuha ko lang ito pabalik. Ano? Kumakain ka sa babae. Hindi, makinig ka sa akin. Hindi ganyan yon. Akala mo talaga mapapabili mo ako gamit ang murang hakaw na ito at talagang naniwala ka na ipagkakanulo ko ang pinsan ko para sa 20 milyong dolyar. Tama ang nanay ko, tanging pamilya, ang palaging kakampi mo. Ang lalaking tinataguyod tulad ni Ethan ay nagbabalak na mula pa sa simula. Nakakalungkot, hindi niya napagtanto na sa huli. Ang pinsan ko ay mayaman ding tagapagmana. Hindi niya man lang titingnan ang murang bagay na ito. Tapang mong sabihin ito ay binili gamit ang sariling pera at ang kotse sa labas. Malinaw na, pera ko ang bumili nito para sa 3 anibersaryo ng kasal ni na Sofia at mo bilang regalo. Paano mo nagawang ibigay ito sa kerida mo para gamitin? Ginoong Miller, lagi mo na bang talaga ginagastos ang pera ng asawa mo? Kanina noong tinanong ka namin, nabayaran ang 8 milyong dolyar sa inumin, hindi ka makabayad. Mukhang totoo ang sinasabi nila. Tumahimik ka, nagkaproblema lang ang card ko. Paano mo nagawang questionin ako? Sisiguraduhin kong bawat kumpanya sa Azure City ay ipagbabawal ka, maniwala ka man o hindi. Ethan, ano ba talaga ang nangyayari? Sa nakaraang 3 taon, ang mga regalo at padala mong pera sa akin, lahat-lahat, kabuuan ay 50 milyong dolyar. Lahat ba ng perang ito ay talagang kinurakot mula sa asawa mo? Hindi, ang asawa ko ay taga-probinsya. Paano siya magkakaroon ng pera? Pinakasalan ko lang siya dahil pinilit ako ng pamilya ko na mag-asawa. Kaya siya ang pinili ko. Sino ang mag-akala na pagkatapos ko siyang pakasalan, ay baog pala siyang babae? Pero, Ikaw ang tunay kong pag-ibig. Siya ay nagkamali lang. Hindi ba't nangako na ako sa'yo? Paano kung ganito? Magpapakasal tayo sa pagtatapos ng taon, okay? siya talaga ay isa lang, isang hungkag na kerida. Ikaw, hintayin mo lang magutom kasama ang lalaking tinataguyod. Huwag mong isipin na sa paninirang puri kay Ethan, maniniwala ako sa kasinungalingan mo. Ang relasyon natin ay hindi matitinag, kahit sa ilang salita mo lang.
Ang ebidensya nating naitala ay sapat na para makulong si Ethan ng matagal. Hindi na kailangang sayangin ang oras. Kasama sila rito. Huminto ka dyan mismo. Susubukan mo bang sirain ako sa pinsan mo? Ang matuwid na tao ay hindi takot sa paninirang puri. Huwag mong gawing parang kasalanan ng iba ang iyong pagtataksit. Huwag mo siyang hayaang umalis. Dapin siya. Subukan mong hawakan ako. Mga duwag talaga. Gusto mo pa bang sumali sa Sterling Group? Hindi mo seryosong iniisip na si Ethan ang presidente ng Sterling Group, di ba? Anong ibig mong sabihin? Kasal lang siya sa pamilya. Paano siya magiging presidente? Isa lang siyang nominal na VP. Ano, lalaking nagpakasal sa pamilya? Kahit ang pamilya ko, hindi makukumpara kay Sofia. Madali pa rin kaming makakuha ng daan-daan milyong dolyar. Hindi tulad nitong palaboy. Kung wala ang pinsan ko, wala pa siyang 8 milyong dolyar. Totoo ba ang sinasabi niya? O hindi? Kung titingnan ng damit niya, baka talaga siyang mayaman. Ethan, posible kayang bayaran lang siya? Huwag kang sa tsumat-sama. Kung hindi, ipapagawa ko. Lahat sa Azure City na ay blacklist ka. Hinihingi mo yan. May ipapakilala ako sa iyo maya-maya. Tingnan natin kung matapang ka pa rin. Kung aalis siya ngayon, wala kayong magiging madali. Bingi ka ba? 2 lalaki kayo, madaling matangay. Paano si Mr. Miller? Magtiwala sa inyong pagsali sa Sterling Group kung ganito kayo. Ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na. Bitawan mo ako. Kung maglakas ka ng loob na hawakan ako, magsisisi ka. Ang plano ko sana, bayaran na lang kayo para tumahimik. Pero sino ang mag-akala na ganyan kayo kawalang utang na loob? Kung gayon, huwag nyo akong sisihin sa paglapastangan sa inyong pinsan. Ipahiya nyo siya at mag-record ng video. Tingnan natin kung maglakas kayo. Magpakalat ng chismis pagkatapos nito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ethan, nasa labas ang pinsan ko. Tapos ka na. Sa labas, sabi mo, tawagin mo siya dito. Kasal ng 3 taon, wala pa siyang anak sa akin. At ginagamit pa rin niya ang pera ng pamilya ko. Kung talagang, tawagin mo siya ngayon, papalisin ko siyang wala kang dala. Ang dapat umalis na walang dala ay ikaw. Sofia, talaga palang nandoon siya. Sa labas buong oras. Tapos na, tapos na. Lahat ngayon. Umalis ka sa daan. Sarah, maayos ka lang ba? Kayo mga kasabwat ng lalaking suportado, walang makakatakas ngayon. Dahil lang ang kaibigan mo ay nandito. Bakit ka nagyayabang? Naghahanap lang siya ng good. Ikaw, hahampasin mo ako. Hampasin kita, ikaw, puta. Ethan, tulungan mo ako agad. Binubugbog ako ng ganito, at wala kang ginagawa. Hindi ka ba mayabang kanina? Bakit hindi ka makapagsalita? Sa totoo lang. Sino ang baog na babae? Sino ang gumagastos ng pera? Sino ang dapat umalis na walang dala? Diyos ko, hindi ba si G. Miller? Mayabang kanina, bakit siya kumikilos? Parang duwag ngayon, hindi siya lumalaban. Si Sofia, baka nga siya, ni G. Miller, totoong asawa. Ethan, siya ba o hindi siya? Asawa mo mula sa probinsya. Tama na. Ano? Sa harap ng kabit mo, hindi mo man lang kilalanin, asawa mo ng 3 taon. Ethan, magsalita, siya ba o hindi siya? Sapat. Honey, mali ako. Siya talaga ay, may asawa ni Ethan ng 3 taon. Kaya ngayon, 2nd anibersary ay hindi handa ni Ethan para sa akin. Sa buong farce na ngayon, ako ang pinakamalaki clown. At kahit siya tuluod upang humingi para sa awa, hindi si Mr. Miller, pangulo ng Sterling Group. Bakit siya natakot ng kanyang asawa sa bahay? Tama, Mr. Miller. Hindi ba siya kaya matigas? Sinabi niya kahit na siya ay magdiborsyo at ikasal ang aming Clara. Tama, Ethan, sinabi mo, ikasal mo ako, diborsyo niya mabilis. Siya ay basta, isang bumpkin mula sa bansa, siya ay walang kapangyarihan, walang epekto, walang suporta sa lungsod, gawin siya umalis, wala. Sapat. Clara, Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ang kanyang saloobin. Sapat na malinaw. Ang kotse ng Ethan Drives ay isang regalo mula sa akin. Ang 20 milyong dolyar na earrings ay binili sa pera ni Sofia. Ikaw ay nagkaroon ng isang affair sa kanya sa loob ng 3 taon. Bawat regalo na ibinigay niya sa iyo, bawat transfer, ay mula sa lahat. Ang card ay nagbigay sa kanya ni Sofia. Hindi mo ba maintindihan? Walang paraan. Ethan, sabihin sa akin na hindi ito totoo. Hindi ka ba, pangulo ng Sterling Group? Paano ka maaari gumastos ng pera ng bumpkin? Dahil siya ang isa na dumating mula sa bansa sa trabaho at kasal sa aking pamilya. Walang tao. honey, huwag sabihin na, hindi ka aya-aya. Kami ay kasal, sa loob ng 3 taon, tama. Ethan, nagtatapos ito ngayon. Ang aking ina, dumating sa abogado. Hindi ka makakakuha ng iisang sentimo. Ano, gusto mo na umalis ako nang wala? Mahal, patawarin mo sana ako. Nagkamali lang ako, tulad ng nagagawa ng iba.
Di ba? Hindi mo ako pwedeng paalisin na wala akong kahit isang kusing. Paano ako mabubuhay, di ba? Umalis ka. Ethan, wala ka bang kahihiyan? Hindi lahat ng lalaki ay tulad mo, kumakapit sa babae. Bagay na bagay siya. Magdiborsyo ka na kay Sofia, huwag kang kumapit sa kanya. Diyos ko, Ethan, isa kang ang lalaki na napangasawa ng pamilya. Kaya pala lahat ng pera mo, galing talaga sa asawa mo. Kanina lang, ni-freeze ba ng asawa mo ang card mo, kaya hindi ka makapaglipat ng pera. Manahimik kayong lahat. Hindi natin pwedeng hayaang umalis si Ethan na wala. Kung hindi, sino ang magbibigay ng pera ko sa hinaharap? Nay, nasaan ka? Malapit na sila rito. Mag-ingat ka, Nay. Huwag mong hayaan si Ethan. Ang hayop na iyon, saktan ka. Alam ko. Ethan, ang nanay ko at abogado niya, andito na anumang oras. Pipirmahan mo ba ng kusa ang kasunduan sa diborsyo o magde-debate sa korte? Bitawan mo siya. Siyempre pipirma ako. Pero ang pipirmahan ko ay ang inihanda ko. May inihanda ka? Kayong dalawa, bantayan niyo muna siya. Lalabas lang ako para kumuha ng kasunduan sa diborsyo. Siya ang Sterling Group, totoong presidente. Isa ka lang na napangasawa lang dito. Bakit namin dapat sundin ka? Ano pa ang gusto mo? Kapag tapos na si Sofia kay Ethan, tayo na ang susunod. Sinabi niya lang na hindi niya hahayaan kahit sino sa atin makatakas. Talaga nga, talagang babae. Sa critical na sandali, ikaw pa rin talaga, Clara. Ano pa ang hinihintay nyo? Gawin nyo na. Pagdating ng nanay niya dito, wala sa atin ang magiging maginhawa. Huwag kayong mag-alala. Ang kasunduan sa diborsyo ni Ethan, tiyak na may paghahati ng ari-arian. Kapag nakuha natin ang ari-arian, bawat isa sa inyo ay makakakuha kahit 10 milyong dolyar. Talaga, bakit ko pa kailangan? Magtrabaho sa Sterling Group, pwede na akong magpahinga lang. Iba ka talaga, Clara. Ano man ang sabihin nyo ni Ginoong Miller, ngayong araw, gagawin namin. Eksakto. Kahit na, yung mga babaeng iyon, ay hindi tayo papayagang makatakas. Mabuti pa kunin na lang itong pera, lumipat sa ibang bansa, at mamuhay ng maluho-habang buhay. Huwag kayong lalapit. Kung may magtatangkang lumapit, wala kayong aalis. Dito ng buhay ngayong araw. Umatras ka. Ikaw, babae, huwag kang tumakbo, habulin niyo siya. Kailangan ko silang pigilan. Pagdating ng nanay ko at mga tauhan niya, ligtas na tayo. Kayong dalawa, huminto kayo dyan. Sophia, tignan mo sino ang nandito. Mama, iligtas mo ako. Lily. Papa, karaniwan kang sumusundo sa akin. Bakit si Mr. Evans ngayon? Evans, Oy, ngayon ang anibersaryo namin ng asawa ko. At ang regalo ko, ito'y nasa opisina pa. Maaari mo bang kunin para sa akin? ngunit si MS, Chen, siya. Kalimutan si MS Chen. Isa rin akong vice president. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Sige, Mabuti. Bilisan mo. Sinabi ni Mr. Evans, nasa loob si Mama, nakikipag-usap at hindi ako pwedeng pumasok. Mama, siya ba ay naghanda ng sorpresa para sa... Siya nga, ikaw ang aking pinakamalaking sorpresa ngayon. Tara na, pumasok na tayo. Ikaw na halimaw, bitawan mo si Lily. Huwag kang lalapit kung hindi pagsisisihan mo ito habang buhay. Lily, huwag kang matakot. Nandito si Mama. Ethan, tao ka pa ba? Anak mo siya. Pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Ngayon na. Gusto mong umalis akong walang dala? Siyempre, sa lahat ng taon, ako ay tinatitiis ang pagwawalang bahala. Hindi ba sapat na yon? Ito, ituring mong kabayaran sa akin. Nay, ano sa tingin mo? Panukalang proyekto? Hindi mo kailangang asikasuhin ito. Kahit ito nga'y hindi mo kaya, hindi ka karapat dapat maging manugang ng Sterling Group. Nay, Mahal, anong nangyayari? mahal. Itong panukalang proyekto, 3 araw ko itong ginawa. Kahit walang halaga, may pagsisikap. Higit pa rito, ako ang asawa mo. Paano mo siya nagawang insultuhin ako? Huwag kang magmadali. Tutulungan kitang baguhin ito. CJ, Hindi masama. talaga, kailan ko ba maging vice presidente ng kumpanya? Vice Presidente.
Ano, sabik ka na ba? Nakunin ang pwesto namin. Hindi, Nay. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sabi mo gusto mong maging vice president. Nakiusap ako kay nanay na haya makuha ang posisyong iyon at hindi ka pa rin kontento. Gusto ko ang buong kumpanya mo. Ano? Pero ngayon, hindi na mahalaga. Pagkatapos ng insidenteng ito, tiyak na hindi ko makukuha. Ngunit bago ako umalis sa ibang bansa, kailangan nating magdiborsyo at akin ang mga ari-arian. Pirmahan mo na. Ano, nilagay mo pala si Lily sa kamay ni Ethan, yung anak ng Peyton. Ano, nilagay mo pala si Lily sa kamay ni Ethan, yung traidor. Pasensya na, Director Sterling. Hindi ko alam. Napababayaan ni Mr. Miller. Si MS, Chen. Bilisan mo. Ang anak at apo ko, siguradong nanganganib na. Pasensya na, pasensya na. Pirmahan mo na. Nanay, iligtas mo ako. Lily. Lily, ayos ka lang, Lily. Lily. Okay lang, hahanapin ni nanay ang gamot mo. Ano ang nangyayari? Ang congenital asthma ay hindi ikamamatay niya. Dahil hindi siya mamamatay. Ano ang ginagawa mo? Ibalik mo. Sabi ni Ethan, hindi siya mamamatay. Kung gayon, ang pag-inom ng gamot mamaya ay hindi pa huli. Tama ba? Tama, Ethan. Tama. Paano kung ganito? Pirmahan mo agad ang kasunduan. Pagkalipat sa akin ng pera, agad kong hahayaang ang mahal na anak uminom ng gamot. Ethan, hayop ka. Bilisan mo ang pagpirma. Kung hindi, ang anak mo ay mamamatay sa sarili mong kamay. Hanggat makuha ni Ethan ang pera, maaari kong patuloy na gamitin siyang ATM, HMPH. CJ. Pipirmahan ko. Magaling. Kapag dumating na ang pera, pwede na akong lumipad agad sa ibang bansa at mag-party buong araw. Ibalik mo ang gamot. Nakuha ko ang gamot na ito ng patas. Bakit ko ibibigay sa iyo? Nakuha ko itong gamot ng malinis. Bakit ko ito ibibigay sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mo talaga, ikaw na ang kumuha. Lily, tiis lang muna. Bitawan mo siya. Sofia, ayos ka lang. Bilisan mo, kunin ang gamot. HMPH, tama lang sa'yo. Ito ang napala mo. Dahil lagi mo akong tinatalbugan. Noong nasa ibang bansa tayo, kahit gaano ka kasikat noon, ganoon ka rin kaawa-awa ngayon sa aking mga kaibigan. Hindi pinapayagan sinuman na mabuhay ng higit pa sa akin. Ethan, ang kasunduan sa diborsyo ay pirmado na. Pwede na ba tayong umalis? Tama, tama, tama. Kung darating na ang tinatawag nila, wala tayong makakatakas. Isang kasunduan sa diborsyo lang ay hindi sapat na proteksyon. Lily, mas mabuti na ang pakiramdam mo. Lily, Matagal na rin sa ospital. tara na, bilisan mo. Teka muna. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Umurong ka. Pwede kayong umalis pero kailangan nyo agad i-transfer ang pera sa akin tapos tawagan mo ang nanay mo at sabihin mong kunin niya sila pabalik. Ethan, salot ka. Kung hindi ka tatawag, ang buhay ng munting mahal ay baka hindi na makaligtas. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Ginoong Evans, dalhin si Lily sa ospital. Sino itong matandang hakluban? Ethan, hinayaan mo lang siyang dalhin ang batang babae. Matandang hakluban ka, paano mo ko sinampal? Bitiwan mo ko. Isang salita, isang sampal. Ikaw. May iba ka pa bang gustong sabihin? Sino si Clara Davis? Itong matandang hakluban, bakit siya tila pamilyar? Iyan ang sugar daddy ni Sofia, HMPH. Mukhang nahuli ng kanyang asawa. Naalala ko na, ikaw ang asawa ng lalaki na kasama ni Sofia noong nasa abroad. Pumunta ka ba talaga para turuan si Sofia ng leksyon, HMM? Ethan, bakit mo ako sinasampal? Anong ibig mong sabihin? Mama, patawad po. Anong tawag mo sa kanya? Siya ang ina ko, chairman ng Sterling Group, biyenan ni Ethan. Alam mo na ngayon, Wala na tayo.
Wala na, tapos na talaga tayo. Clara, kung ina niya si Sofia, sino yung matandang yun? Ako. Hindi ko rin alam. Kung hindi ako nagkakamali, yung lalaking nakilala nyo, sa abroad 3 taon na ang nakalipas. Siya siguro ang tatay ko. Nung panahong yun, may konting away lang kami ni mama. Nagmalasakit lang siya sa akin. Di ko inakalang, magkakamali kayo ng intindi sa loob ng 3 taon. Ang makitid na utak laging may masamang hinala. Pinagkamalan yung sugar daddy, ang tito ko, HMP. Tita, huwag niyong pakawalan ang mga to. Lumaki ng maayos ang anak ko, at walang mang-aapi sa kanya. Ngayon lang siya inapi, ng ganito kalala. Pigilan niyo mga to. Kayo'y walang hiya. Sampailan nyo hanggang mamaga. Wala kaming kinalaman dito. Si Ethan ang may pakana. Oo, naisahan lang kami. Kung hindi kami sumunod kay Ethan, mawawalan kami ng trabaho. Ma, wala akong kasalanan dito. Si Sofia ang may gawa nito. Sa kanya nang galing. Ano? Anak ko raw. Ethan, ikaw mismo ang nagsabing kasalanan ko ito. Kung gayon, sabihin, bilang biktima, ano ba talagang kasalanan ko? Kung hindi mo itinago, ang lokasyon ng date natin ngayon, nangyari kaya ang lahat ng kalokohang ito. Sisihin mo ako dahil hindi ko sinabi. Ang lugar ng ating date. Tama ka. Bukod pa riyan, ginamit ko lang naman ang bahay mo ngayon para mag-party sa kaarawan ng kaibigan. Sino bang nakaisip na magdadamot ka? Hindi mo lang sinira ang party. Dinala mo pa ang nanay mo para sumaklolo. Talagang nadismaya ako sa'yo. Paano mo nabaligtad ang katotohanan? Wala ka bang hiya? Basta't mapanatili ko ang pangal. Ano ang masama sa pagiging walang hiya? Ethan. Kahit paano ka magmatigas, hindi mo may tatago ang ebidensyang inirecord ni Sofia sa loob. Ebidensya. Tigilan mo ang kalokohan. Malinaw na kasabwat kayong magkapatid sa paggawa ng paninira sa akin. Nanay, hindi pwedeng dahil lang ayaw mo sa akin makipagsabuatan sa kanila para ako'y idawit. Sinasabi mo bang sinira ng anak ko ang sarili niyang anniversary ng kasal? Ganyan talaga ang nangyari. Nanay, pakisaway mo naman si Sofia. Ethan, maliwanag na ni-record ni Sofia ang ebidensya at nagmamatigas ka pa. Hindi ko dapat hinayaan si Sofia na sundin ang gusto at pakasalan ka, isang anak sa labas. Nanay, pasensya na. Dapat sana'y nakinig ako. Sa inyo noon pa. Hindi na bale. Ang divorce papers, pirmahan mo at umalis kang walang dala. Gusto mong umalis akong walang dala at walang makuha kahit piso. Hindi ako papayag. Anong karapatan mo para makipag-areglo sa akin? Siyempre may karapatan ako. Ito ang iyong anak na babae. Nag-sign lamang. Ito ay malinaw na nagsasaad. Ang kanyang anak na babae ay pumunta sa kanya at ang lahat ng pera ay pupunta sa akin. Ethan, paano ka maaaring maging hangal? Ginamit mo lang ang iyong utak upang itago ang iyong mistress mula sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Kung hindi ako nagkakamali, Si Sofia ay kasalukuyan. Walang mga asset sa ilalim ng kanyang pangalan. Tama, Tia, ikaw ay masyadong matalip. Kung Sofia, tulad ng matalim kayo, siya ay hindi nakakant ni Ethan na bastard. Sa loob ng 3 buong taon. Ano? Sofia, saan ang iyong pera? Bakit wala kang anumang ari-arian sa iyong pangalan? ang pera ko, hindi mo ba kinuha ang lahat ng aking pera upang suportahan si Clara? Ito ay tapos na ngayon. Matapos ang lahat ng scheme, ito ay naging walang. Ethan, ito ang lahat ng iyong kasalanan. Itinatago mo ang tao. Kung hindi ito para sa iyo, hindi kami sa gulo na ito ngayon. Para sa Sofia kahit na tingnan ta, ay isang karangalan. Walang tao. Ikaw ay napakahiya. Nakakasuklim. At ikaw, Clara, kayo dalawang magkasama. Sinira mo kami, Director Sterling. Dapat mong ipadala ang pareha sa bilangguan. Tiyakin na ang dalawan. Kailanman ay hindi lumabas sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Lahat ay isinara. Lahat kayo ay kasamahan. Wala sa inyo ay makawala ito. Ethan, kahit gaano mabilis ang plano mo ng iyong mga ski, hindi mo matalo ang aking bilis ng paglipat ng asset sa aking paraan dito. Naglipat na ako. Lahat ng mga asset sa ilalim ng pangalan ni Sofia sa akin. Kahit na ikaw ay nagsusa para sa divorce, hindi ka makakakuha ng iisang sentimo. Hindi lamang iyon, gumawa ka ng infidelity at premeditated pagpatay laban sa aking anak na babae. Mabubulok ka sa bilangguan. Hindi ako pumunta sa bilangguan. Dapat may ibang paraan. Ikaw ay lumanghad. Pumunta sa impyerno. Bitawan mo ako. Tia, okay ka lang ba? Ethan, nawawala na ba ang isip? Nangahas kang mambugbog sa harap ng publiko. Ang dahilan ng pagkakagulo kong ito ay dahil lahat sa kanya. Lagi niya akong minamaliit. Kasalanan mo lahat ito. Talagang wala ng pag-asa. Hindi ko inakalang ganito kalaki ang galit mo sa akin. Yung plano kong ibigay, ang kumpanya para pamahalaan mo. Kalimutan mo na lang iyon. Ibig mo sanang ibigay sa akin ang kumpanya. Pangako lang iyon noon. Ngayon. Mula nang pumasok ako sa pamilya, hindi niyo ako iginagalang. Minatan niyo lahat ng proyektong ginawa ko. Gusto mo ngang ibigay sa akin ang kumpanya, hindi ka naman ganoon kabait. Gusto ng nanay ko na magawa mong mag-isa ang mga proyekto ng mabilis. Pag-isipan mo kung hindi dahil sa gabay ng nanay ko.
Matatagal ka kaya bilang vice presidente. Kung wala siya, Hindi ako makapaniwalang ganyan ang utang na loob. Napakawalang utang na loob mo. Sayang lang lahat ng kabutihang ibinigay ko sa iyo. Inay. Nagkamali ako, naging padalos-dalos ako kanina. Patawarin mo na ako ngayong pagkakataong ito. Nangangako ako, bubuhos ko ang lahat ng sipat para sa kumpanya. Okay. Mahal, makiusap ka kay inay para sa akin, ha? Ilang taon akong nag-aral sa kumpanya. Para rito, sisiguraduhin kong paglingkuran ang kumpanya ng buong sikap. nakakadiring tao ka. Kasalanan niya lahat ito. Inakit niya ako. Clara, dahil lahat sa iyo, mamatay ka. Bitawan mo ako. Ikaw ang humabol sa akin noon. At ngayon, ganyan mo ako tinatrito. Pipipirasuhin kita. Dalhin silang lahat sa istasyon ng pulis. Ipatupad ang hustisya ayon sa batas. Hayaan silang makulong. Clara, hihintayin ka namin sa kulungan. Walang hiya ka. Hindi kita papayag ang makatakas dito. Ethan, hindi ka rin makakatakas. Hindi ka patatawarin ng asawa mo. Una, pakutiwalain mo si Sofia sa akin, tapos ililigtas kita. Ikaw. Mahal, nakikita mo ba? Ang tunay kong pag-ibig ay para sa'yo. Siya ay isang pagkakamali lang. Pagkakamali, Ikaw ang tunay kong pag-ibig. Siya ay isang pagkakamali lang. Hindi ba't sumang-ayon lang ako? Ganito. Magpapakasal tayo bago matapos ang taon. Okay. sinabi mo rin iyan kay Clara. Huwag ka nang magpanggap. Kung gusto mo talagang magbagong buhay, makulong ka at matuto maging disenteng. Mahal, hindi ako pwedeng makulong. Kapag nakulong ako, tapos na ako. Huwag mo akong pakukulong. Ginoong Evans, kamusta si Lily? Sinabi lang ng doktor na masyado nang naantala. Kailangang maoperahan agad. Kailangan niya ng pagpapalit ng dugo. Ano? Isa pang pagpapalit ng... Gamitin mo ang dugo ko, mahal. Hindi ba palaging nakakakuha si Lily ng dugo ko? Doc, kumusta siya? Para sa operasyon ng anak mo, kakailanganin niya ng blood transfusion. Pero rare ang blood type niyang RH negative. Kasalukuyan kaming naghahanap ng tao na kapareho ng blood type. Di na kailangang maghanap, di na. Ako to, ilipat nyo na lang ang dugo ko. Mahal, si Lily ang aming natatanging anak. Lagi akong nandito, huwag kang mag-alala. Meron ako, gamitin ang dugo ko. Sabi ng doktor, malaki ang kailangang dugo. Baka hindi sapat si Ginoong Miller. At ako. RH negative din ako. Ikaw din? MS, Chen. Malubha ang kalagayan ni Lily. Minamadali kami ng doktor. CJ. Tara na. Doktor, pakiusap bilisan ang operasyon ng anak ko. Gamitin niyo lang. Gamitin ang dugo nila. Sige, maghahanda na kami sa operasyon. Hindi ko sinabi na agad akong magbibigay ng dugo. Anong ibig mong sabihin? Pirmahan mo itong waiver, at agad kong bibigyan ng dugo ang anak mo. Naglalaman ang dokumentong ito ng mga ginawa natin ngayon. Ilang detalye, kailangan mong mangako sa amin na hindi ka magsampa ng kaso pagkatapos. Bigyan kami ng tig $500 milyong at ipadala kami sa ibang bansa. Inaabuso mo ang krisis. Bawat isa para sa sarili. Kung di ka mag-iingat, masisira ka. Wala nang oras ang anak para makipagtalo sa amin dito. Pirmahan mo na agad. $1 bilyon lang naman yan. Hindi mo ba mahal na mahal ang anak mo? Kung hindi mo pipirmahan ito, ikaw ang papatay sa kanya. Ikaw ang papatay sa kanya. Alam kong papayag ka. Kapag nakuha ko na ang pera, wala nang sinuman ang makokontrol ako muli. Magaling, $500 milyong. Sapat na yon para gawin ko ang lahat. Kahit wala si Ethan, di bale na. Masyado palang maliit ang hiningi ko kanina. Ang dugo ko, $2 bilyon ay di sobra. Mahal, kumusta ka? Narinig kong magbi-blood transfusion ka na naman. Sobrang nag-alala ako. Kasalanan lahat yan ni Sofia. Nag-ampon siya ng pabigat sa pera. 3 operasyon sa 3 taon at hindi pa rin gumagali. Ang dugo ko, halos naubos na niya ako. Iyan ang sekretarya ko. Ang lapit nila sa isa't isa. Maaaring lihim na si Ethan. May iba pa bukod kay Clara. Siya lang ba ang mahal niya? Masakit ba? Mukhang masakit talaga. Talagang kakaiba si MS, Chen. Hindi siya pwedeng magkaanak. Okay lang. Pero, bakit pa siya nag-ampon ng may sakit para paulit-ulit kang magpa-blood transfusion? Naipong sama ng loob bago ako umalis ng bansa. Kailangan kong turuan ng leksyon si Sofia. Tara na. Lumayo ka sa pabigat na yan. Jessica, paboran mo ako. Anong pabor? Gusto kong gawing lubos na mapahiya si Sofia.
Ilagay mo ito sa inumin niya. Gusto mong lasingin siya. Tapos, humanap ako ng mga lalaking darating. Mayroon akong kaibigan na milyon ang followers. Paparatingin ko siya para i-live stream ito. Sisiguraduhin kong sa Azure City, si Sofia. Labis na mapapahiya, mahihiyang magpakita ng mukha. Ethan. Ano ang ginagawa mo? Gagawin kong ang bastardo si Ethan. Mabulok sa kulungan. Tingnan mo muna ito. Kita mo. Kapag nakuha ko na ang pera, pupunta tayo sa ibang bansa. Gusto ni Ethan na sirain ko. Ang pangalan ni Sofia. Kailangan ko ang tulong mo. Gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Sa lahat ng taon, kumuha ka ng maraming pera mula sa lalaking. Si Ethan para sa akin. Siya, kahit ngayon, hindi niya alam na inayos na ng pamilya ko ang aming kasunduan na plano kong manatili sa kanya ng 1 taon pa, tapos aalis na. Pero hindi ko inasahan na may asawa siya, at malaman ito ng asawa niya. Hay, hindi ba mas maganda pa nga? Mula ngayon, masaya tayong mabubuhay sa ibang bansa, malaya at masigla. Di ako makapaniwala na si Clara ay may kasintahan. At hindi alam ni Ethan. Napakayabang niyang tao kung malaman niyang niloko siya. Sa loob ng 3 taon, tiyak na hindi niya ito palalampasin. Pareho lang sila ng ugali. Dahil sabik silang, sirain ang aking reputasyon, ibalik ko ang kanilang plano laban sa kanila. Hayaan silang mag-awayan na parang aso. Sabi ni Ethan, agad gumagana itong gamot. Kailangan kong mag-isip agad ng paraan para mainom ni Sofia. Lahat, malapit na akong manirahan sa abroad. Bago ako umalis, gusto ko magkalat ng malaking chismis sa isa. Hindi ba kayo galit kay Sofia? Paano naman hindi? Bakit laging nasa kanya ang gusto niya? Mas magaling siya sa akin sa lahat. Gusto kong puntahan siya doon at saksakin. Mabuti. Bago ako umalis, turuan ko siya ng leksyon. Ano ang? Kung kailangan mo ng tulong ko, masaya akong tumulong. Si Sofia Chen, CEO ng Sterling Group, ay may karelasyon. Ang kanyang asawa ng 3 taon. Si Ethan ay mabuting kaibigan ko. Sa totoo lang, hindi niya ito deserve. Hindi ako makapaniwala kay Sofia. Naglakas loob gamitin ang yaman. Ang damdamin ni Ethan sa 3 taon. Huwag kayong umalis. Lahat, ipakikita ko sa inyong lahat ang ebidensya ngayon. Tara na. Binibini Chen, uminom po ng tubig. Tunay kang ang personal assistant ko. Alam mo pa kung kailan ko gusto ng tubig. Dahil madali lang niyang ininom, walang kahirap-hirap. Lahat, tandaan na i-screenshot at i-record. Kondeninahin natin ito, walang hiyang Sofia, at ang kanyang gigolo, sa walang hanggang kahihiyan. Bakit kayong tatlo? Sofia. Clara, anong ginagawa niyo sa bahay ko? Ako. Hindi kayo nandito para magnakaw, di ba? Magnakaw. Bilisan mo. Ipakita sa lahat ng netizen. Anong ginagawa niyo? Ano na naman to? Halika, tingnan natin. Anong kayamanang nakatago sa ilalim ng kumot? Ay, nandito kayo para agawin ang partner ng iba. Malaking laro yata to. Amos. Mga tao, tingnan nyo, 4 na walang hiyat marumi ang pumasok sa bahay ko. Sila talaga. Dinadala pa ang kabit nila dito. Sara, bilisan mo, sunugin mo ito. Ay nako, di na ako pwedeng tumira dito. Ay, tigilan na ang broadcast. Tigilan. Ay, ano ginagawa nyo? Ano ginagawa nyo? Anong gagawin natin? Bumaliktad ang plano nila. Nawalan na ng hiya si Ethan. Nadamay pa pati boyfriend ko. Sara, bilisan mo, budburan mo ng tubig ang mga dugyot. Wala na silang pag-asa. Takas na tayo agad. Paano ka makakakuha ng $500 milyong sa umaga at iiwanan ang 2 lalaki para lumipad sa ibang bansa ngayong gabi? Anong mga lalaki? Hindi ko alam ang sinasabi mo.
Anong nangyayari? Hindi ba sinabi ko sa'yo na bigyan siya ng gamot? Ako. May nilagay ka sa tubig ko, di ba? Jessica, matagal na tayong hindi nagkita. Lumakas na ba ang loob mo? Ikaw ang pinsan ni Sofia. Tama. Ikaw ang susunod na aayusin. Hindi mo ininom ang tubig. Yung tubig na pinaghandaan mo para sa akin. Siyempre, inubos ko lahat para sa iyo. Mga gwardiya, dakpin siya. Hindi mo mahal ang asawa ko. Ngayon, ibibigay ko ang nais mo. Ngayon, hinihintay ko lang si Ethan. Ang mga nakasakit sa akin, walang makakatakas. Pakibitawan mo ako. Bakit mo ako hinahawakan? Hiwalay na kami ni Sofia. Bakit mo ako dinadala sa bahay mo? May flight ako, aalis ako sa ibang bansa. Bakit ka nagmamadali? Sofia, Tingnan mo ang kama. Kilala mo ba ang dalawang iyon? bakit nasa kama mo si Jessica? Kasi gusto ka niya. Binigyan ko siya ng inumin at sinadya kong agawin ka mula sa airport. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitawan mo ako. Mahuhuli ako sa flight ko. Akala mo makakaalis ka. Tumingin ka ng mas malapitan. Yung lalaki sa kama. Kilala mo ba kung sino siya? Hindi ba siya yung lalaking nahanap ni Clara? Para sirain ang reputasyon mo. Hindi ko siya kilala. Siya ang... Bakit mo siya pinatulog? Hindi ko pa nga nasabi sa kanya na ito ang kasintahan ni Clara. Nako, bayaran natin lahat. Ilagay siya sa kama. Kaya pala, alam mo na pala. Alam ko ang lahat. Nakalimutan ko lang sabihin. Ang lalaki sa tabi, siya ang kasintahan niya ng 3 taon. Clara, may kasintahan ka pala. Hay nako, pareho lang kayo ni Clara. Anong karapatan mong tanungin siya? At saka, yung Jessica sa tabi, hindi ba siya rin ang kerida mong kadate? Sa likod ni Clara, Nag-cheat ka dati. Ayos lang. Pero may pangatlong babae na ngayon. Kaya ano kung ginawa ko? Hayaan mong sabihin ko, nakipagrelasyon ako kay Sofia sa likod mo at hindi lang si Giagia ang nakasama ko. Marami pa akong naging kasama. Ethan, sinabi mong ako lang ang iibigin mo. Ako lang, yung kaibigan mong influencer na may million followers. Isa pa siya sa mga babae mo. Sisibunutan kita. Traidor. Bitawan ka. Anong pag-ibig? Binigyan na kita ng maraming pera. Kulang pa ba? Hindi. Sinabi mong pagkatapos makipagdiborsyo kay Sofia, pakakasalan mo ako. Bakit ka nakikipaglaro sa ibang babae sa likod ko? Ethan, traidor ka. 3 taon mo na akong niloloko. Hindi. Kailangan mong bigyan ako ng 500 milyong dolyar bilang bayad sa sakit ng damdamin. Pest ka, kung may mandaraya man. Ikaw yon, Clara. Hindi ko alam na may iil ka na pala. May iil ka na tapos nilandi mo pa ako. Hoy. Nakipag-engage na yung dalawa. Ikakasal sila sa dulo ng taon. Clara, talaga kang walang hiya. Alam ba ng giye mo, noong kahalubili mo ako? HMPH, syempre alam niya. Basta, wala kaming anak, nagplano na kami. Lokohin ka ng 3 taon, hanggang makatipan ng 100 milyon. Tapos titigil na kami. Ethan, ano ang problema mo? Para ireklamo, yung perang nakuha niya sa'yo, hindi ba't galing din sa akin? Mahal, pakiusap. Patawarin mo na lang ako, ibigay mo ang pera, at pupunta ako sa ibang bansa. Sumusumpa, mula ngayon maglalaho na ako. Sa paningin mo magpakailanman, okay. Mahal, pakiusap, patawarin mo na lang ako, ibigay mo sa akin ang pera, at aalis ako sa ibang bansa. Sumpa ko, simula ngayon mawawala ako. Sa paningin mo habang buhay. Umalis ka. At itong lahat ngayong araw, lahat yan si Ethan. Sinusubukan kang isabit, wala akong kinalaman dyan. Siya ang dapat mong sisihin. Pagkatapos naming umalis ng jowa ko, tiyak na hindi na kami mangugulo sa'yo. Hala, umalis ka. MS, Chen, nakakahiya na ring magpatuloy. Bilang iyong sekretarya, pupunta ako sa HR bukas, para mag-resign. Lesa, CJ. Pero tinawag ko na ang pulis. Ano na? Nandito na ang pulis. Huwag na nating sayangin ang pondo ng bayan, di ba? Ang dapat makulong, magbago sana. Kung mabait ka, baka mabawasan pa sentensya. Mabuti pang magsipag ka at makaalis agad. Nandito na ang pulis.
Tapos na. Tapos na lahat. Mahal, sa nakaraang taon, walang sandali na lumipas na hindi kita at si Lily iniisip. Huwag mo akong tawaging ganyan. Diborsihado na tayo. Nandidiri ako sa'yo. Ang daming panahon na ang lumipas. Huwag na nating banggitin ang mga hindi magandang bagay o Bakit mo ako pinapunta? Anong gusto mo? wala naman talaga. Dahil matagal na kasi hindi ka, dinala si Lily para makita ako. Miss ko kayong dalawa. Nakalimutan mo ba na anibersaryo ni Lily ng adoption na yon? Kaming tatlo. Dati ginugunita ang anibersaryong ito. Taon-taon, di ba? Kung wala kang mahalagang sasabihin, babalik na ako sa opisina para sa trabaho. Mahal, may malubhang sakit ako. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Gusto lang kitang makita sa huling pagkakataon. Nakita mo na ako ngayon. Kailan ka ba mamamat? Mahal, bakit ang lupit mo sakit? Sa totoo lang ngayon, hihiram sana ako ng pampagamot. Sabi ng doktor kailangan ng hindi bababa sa $1 milyon. Para ako gumaling, kinukuha mo lahat ng pera ko. Wala na akong kahit piso. Hintayin ko na lang ang kamatayan. Yung pera mo. Anong pera mo? Wala ka talagang pera. Nung pinakasalan mo ako, ginastos mo ang $100 milyon sa kababae mo. Nung hiniwalayan kita, dapat nga walang dala. Mabuti nga at hindi kita pinabayad ng utang. Karma mo iyang sakit. Ganti iyan sa kalibugan mo. Wala na akong sasabihin pa. Pag namatay ka na, pipili ako ng desente, libingan para sa'yo. Para na rin sa mga taong pinagsamahan natin. Mahal, teka lang, huwag kang umalis. Mamamatay ako pag umalis ka. Wala akong pera, mahal. Ang tagal na nun. Anak, hindi mo ba naisip maghanap ng iba? 10 taon ka nang hiwalay kay pero wala ka pa ring napupusuan. Kasi. Teka, hindi ba't may gusto ka parent? Kay Ethan na yun. Siya. Patay na siya 2 taon na. Namatay sa malubhang sakit. Si Clara namatay din last year. Hindi malaman ang dahilan. Nagpagawa na ako ng magandang puntod para sa kanila. Naku, tama na yan. Huwag mo nang isipin yon. Hindi naman ako desperada. Mag-asawa ng lalaki. Ma, tignan mo ako ngayon, mayaman at matagum. May malusog na nanay at laging sumusuporta sa akin. Gumaling na si Lily. Sa kanyang sakit, ang buhay ng pamilya natin. Maayos na ang lahat. Tama, maayos na nga. Tagumpay natin to.